Mr. Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2831-2840. Gaano kalakas ang dalawang mag-asawang ito? Boom! Bitek. Ang lakas ng kulog at kidlat ay sumabog sa kalangitan, na winalis ang mag-asawang Yin Yang King Kong. Ang mag-asawang Yin Yang King Kong ay medyo natulala sa sandaling ito, dahil ang kanilang pag-atake ay malinaw na nahulog kay Duan Xingang, ngunit hindi nila naharangan ang lakas ng kulog at kidlat ni Duan Xingang. Sa isang iglap, tinamaan sila ng kulog at kidlat. Sa oras na ito, naramdaman ng mag-asawa na may mali. Halata namang sumable ang atake nila. Hindi kaaya-aya ang tanggean ng kulog at kidlat. Ngunit hindi ito nakaabala sa kanila. Ang kapangyarihan ng Yin Yang Reversal War ay ipinakita. Sa mata ng mag-asawang Yin Yang King Kong, normal lang ang mundo, pero sa totoo lang baligtad, kaya baligtad din ang atake nila. Ito ay tila isang ulo sa atake laban sa kaaway, ngunit sa katunayan ito ay tumama sa hangin. Sa kabilang banda, sa mga mata ni Yang Yiyu at Duan Xingang, ang mundo ay normal, at ang kapangyarihan ng pag-atake ay normal din, kaya mayroon silang likas na kalamangan. Ang pag-atake ng mag-asawang Yin Yang King Kong ay hindi makatama kay Duan Xingang, ngunit tumama sa tapat ng lugar. Sa kabaligtaran, ang mga pag-atake ni Duan Xingang at Yang Yian ay maaaring epektibong tumama sa mag-asawang Yin Yang King Kong. Ito ang kapangyarihan ng malaking pormasayon. Kung tutusin, ito ang malaking formation na itinayo ng Goddess of Color. Ang pagkakabuo ng banal na daan ay likas na hindi pangkaraniwan at malayo sa antas ng makalangit na daan. Sa simula ng labanan sa pagitan ng dalawang panig, ang mag-asawang Yin Yang King Kong ay hindi nalubog ng kulog at kidlat, at dumanas ng malaking pagkatalo. Sa oras na ito, kumilos si Yang at direktang isinaaktibo ang Chaos Bell. Dong! Isang malamyos na kampana ang tumunog sa buong mundo, na sinasabayan ng tunog ng kulog at kidlat. Direktang isinakripisyo ni Yang Yian ang Chaos Bell sa mag-asawang Yin Yang King Kong, na ginawa itong kampanang nakatikip sa langit, na tinatakpan ito. Gusto niyang subukan kung kaya niyang sugpuin ang mag-asawang Yin Yang King Kong. Pero, hindi ito kasing kinas ng inaakala niya. Una sa lahat, ang mag-asawang Yin Yang King Kong ay talagang lumabas sa kulog at kidlat ni Duan Xingang nang tumunog ang kanyang kampana. Medyo napahiya ito pero mabilis itong lumabas na nagpapakitang makapangyarihan talaga ito. Gayunpaman, natapos din ng Chaos Bell ni Yang Yiyu ang activation sa oras na ito at direktang pumunta. 9 Nether Earth Evil, gamitin ito para sa aking sariling kapakanan. At ang Yin Evil ay napakalaki. Ang pinagmula ng purong Yang, ang ugat ng lahat ng bagay, ang pinakayang nagbubukas ng mundo. Umalangaw-ngaw sa mundo ang mga boses ni Yin Ru Jin Gang at Chunyang Jin Gang. Malungkot at nakakatakot ang kanilang mga mukha, at hindi pa rin nila alam kung ano ang nangyari ngayon. Hindi lamang hindi gumana ang pag-atake, ngunit natalo din sila sa ilalim ng pinagsamang pagsisikap ng dalawa. Bagamat hindi nila alam kung ano ang nangyayari, nag-react din sila sa oras na ito. Ang mundong ito ay maaaring manipulahin ni Yang Yiyu. Galit na galit ang mag-asawa. Sa loob ng napakaraming taon, hindi pa sila nakaranas ng ganoong pagkawala. Nakaramdam sila ng labis na pagkaagrabyado. Sila ay kalkulado ng dalawang tao. Na ang pagtatanim ay hindi kasing ganda ng sa kanila. Ang hiningang ito ay talagang mahirap lunukan. Kahit na malakas ang kulog at kidlat ni Duan Xingang, hindi pa rin sila sapat sa ilalim ng pinagsamang pagsisikap ni Yin Yang Jingang at ng kanyang asawa, at sinira nila ito. Pero hindi nila akalain na may malaking kampanang nahuhulog mula sa langit pagkalabas nila. Sa oras na ito, ang dalawang tao ay sumabog at gumamit ng kanilang sariling mga pamamaraan. Matapos magdusa ng isang pagkawala, alam nila na ang normal na pakikipaglaban ay tiyak na hindi tama. Sa pagkakataong ito, hindi sila direktang umatake, ngunit naglabas ng sarili nilang mga magic na paraan, na sumabog sa lahat ng direksyon. Hindi mo ba ginawang wala ang mga galaw natin? Well, pagkatapos ay mamumulaklak kami sa lahat ng direksyon, ngunit gusto naming makita kung ano ang ibig sabihin ng mayroon ka. Ito ang tacit understanding na naipon ng mag-asawang Yin Yang King Kong sa hindi mabilang na taon. Hindi na kailangang sabihin ito, magtulungan lamang upang sumabog sa lahat ng direksyon. Ang kanilang pinakamalakas na pag-atake ay ang tacit na pag-unawa sa pagtutulungan. Ang paghihiwalay ay magiging isang kahinaan, kaya sa sandaling ito, sila ay umaatake ng pabalik-balik. Sa kanilang mga mata, isang simple at simpleng kampana ang bumalot sa mundo at direktang nahulog mula sa kanilang mga ulo. Matapos magdusa ng isang pagkawala ngayon lang, alam ng mag-asawa na ang pag-atake sa kanilang mga ulo ay maaaring hindi totoo, at alam nila na ang mundong ito ay pinakialaman ni Yang Yiyu, at mahirap na makilala sa pagitan ng totoo at peke, kaya't sila ay namumulaklak sa lahat ng direksyon. Ang anumang mahiwagang kapangyarihan ay may mga kapintasan. Sa kanilang antas, hindi mahirap makahanap ng ilang mga bahid. Dalawang agos ng hangin, isang itim at isang puti, ang lumabas mula sa mga kamay ng mag-asawang Yin Yang King Kong, ngunit nagbago sila sa ihip ng hangin, ang isa ay naging dalawa, ang dalawa ay naging tatlo.
Parami ng parami, tulad ng dalawang nagtataas ang puno, baliw na tumutubo ng hindi mabilang na mga sanga. Papunta sa lahat ng direksyon, hinaharangan din ang araw. Boom! Sa susunod na sandali, ito ay gumana. Sa isang dagandong, nagsimulang manginig ang espasyo sa ilalim ng mga paa ng mag-asawa. At isang sinaunang kampana ang tumatakip sa kanilang mga ulo. Sa sandaling ito, alam nila na ang nasa itaas ng kanilang mga ulo ay maaaring hindi totoo, at ang nasa ibaba ay ang killer move. Sa kabutihang palad, silang dalawa ay nagsanib puwersa na may walang katapusang kapangyarihan, at ang mapang-itong hininga ng sinaunang kampana ay hindi na muling nakalapit, na nanatiling 30 metro ang layo. Talaga, ang galing. Namatay si Yang Yiyo sa sandaling ito at direktang lumitaw sa hybrid bell. Hinangaan din niya ang mga pamamaraan ng mag-asawang Yin Yang, ngunit ito ay simula pa lamang. Boom, boom, boom. Sa sumunod na segundo, isa-isang inactivate niyang ang Chaos Bell, bawat pag-atake ay mas malakas kaysa sa huli. Ang Chaos Bell ay pinaikot ng 9 na beses, bawat isa ay mas malakas kaysa sa huli. Ang tunog ng kampana ay nakagambala sa puso ng Taoismo, at ang mga inscription ay naglabas ng makapangyarihang kapangyarihan ng mahika ng pinakayang at pinakamatigas. Lahat sila ay atake. Gusto niyang makita kung gaano kalakas ang dalawang mag-asawa. Boom, basag. Sa sandaling ito, hindi nagpahuli si Duan Xingang. Muli niyang pinaandar ang Chaos Bell at sinubukan niyang salakayin ang mag-asawang Yin Yang King Kong. Ang lilang kidlat ay puno ng nakakatakot na aura na talagang napakalakas. Sa itaas ng langit, nag-away ang 4 na tao. Ang Chaos Bell ni Yang Yiyo ay tumunog ng malakas, at ang 9 na inscription ay nagniningning ng gininto ang liwanag. Ang pamamaraan ng Chaos Bell ni Duan Xingang, ang lilang kidlat ay naging mga dragon sa kalangitan. Ang Yin Yang King Kong couple, one black and one white, burst out with the most yin and rigid yin and yang power. Ang buong bundok ng engkanto ay naging isang malaking pormasayon, na binabaligtad ang yin at yang. Sa sandaling ito, ang mga pagsabog ng 4 na malalakas na lalaki ay magkakaugnay. May halong tunog na ikinagulat ng mundo at nagpaiyak sa mga multo. Nagkagulo ang buong mundo. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na sina Yang Yiyo at Duan Xingang ay palaging may likas na bentahe ng pormasayon, na kinokontrol ang pag-atake ng pormasayon upang ilayo sila sa panganib. Ang mag-asawang Yin Yang King Kong, sa kabilang banda, ay tunay na nakulong sa pormasayon ng Yin Yang na bumabaligtad sa mundo. Sa oras na ito, ang mga pag-atake ni Yang Yiyo at Duan Xingang ay talagang bumabagsak sa kanila. Nag-aatake at nagbabanggaan sa isa't isa. Ang itim, puti at purple gold na liwanag ay naging isang araw na may enerhiyang pagsabog. Pagkatapos ng mapurol na pakiramdam, sina Yang Yiyo at Duan Xingang ay parehong nasilaw sa isang iglap. Isang tinig lamang ang narinig, Yin at Yang ay nagkakaisa, nag-uugnay sa langit sa itaas at sa lupa sa ibaba, ang Yin Yang Avenue, lahat ng bagay ay nilipol. Ito ang boses ni Yin Ru King Kong. Ipinapakita nito na napilitan siyang gumamit ng isang malaking galaw. Kaya lang, naramdaman lang ni Yang Yiyo ang isang alon ng hangin na wala na siyang oras para umiwas na kumalat sa kanya. Puff! Puff! Sa isang iglap, sila ni Duan Xingang ay sabay na lumipad pabalik. Kaagad pagkatapos, naramdaman ni Yang Yiyo na bumabalik ang kaguluhan. Ngunit ang pamamaraan ay nasira. Kabanata 2832 ang batang ito ay isang halimaw. May ilang dugo sa mga sulok ng bibig ni Yang Yiyan at Duan Xingang. Si Duan Xingang ay kalmado, na parang inaasahan niya ang resultang ito. Napagtanto ni Yang Yiyan ang lakas ng dalawang Vajra. Hindi niya inaasahan na sila ni Duan Xingang ay mayroon pa ring ganoong lakas nang magkaroon sila ng likas na bentahe ng pormasayon. Matapos panasan ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, sinabi ni Yang sa kanyang sarili, medyo malaki pa rin ang agwat sa lakas. Guro, sinabi ko na ito noon pa. Ang mag-asawang Yin Yang Vajra ay nagtutulungan. Hindi madaling harapin ang pinakamatibay na pag-iral sa ibaba ng hidaw. Gusto kong pigilin ang isa sa kanila, ngunit tila hindi ito posible ngayon. Alisto sila at natatakot ako na hindi sila madaling maghiwa-hiwalay. Sabi ni Duan Xingang na may mapait na ngiti. Nakikita ni Yang Yiyan na si Duan Xingang ay nasa ilalim ng presyon, gayon din ba siya? Gayunpaman, ito ay nasa loob din ng kanyang mga inaasahan. Kung ang dalawang makapangyarihang Vajra na nakaupo sa ilalim ng Emperor ay pinatay nila ng ganito, ito ay magiging abnormal. Sa sandaling ito, ang tinig ni Yin Ru Jingang ay tumunog na may panunuya, akala ko may mga pakulo ka, mukhang nasobrahan ka namin, Yang Yiyo. Haha, isa ka lang langgam kung tutuusin. Hindi ka pa nakakapasok sa mga alituntunin ng langit, pero gusto mong makipag-away sa amin. Masyado mo kaming minamaliit. Anak, itigil mo na ang pakikibaka, mabilis lang akong susuko. Habang nagsasalita ang mag-asawang Yin Yang Jingang, hakbang-hakbang silang lumapit. Nakinig si Yang Yiyan sa mga salita ni Yin Ru Jingang at ngumisi, masyado pang maaga para sabihin ang mga ganyang bagay ngayon. Sabi ko papaluhod kita, ngunit ako, Yang Yiyan, ay hindi maglalakas loob na magyabang ng walang paraan. Totoong napakalakas mo, ngunit hindi handa. Ang mundo ng Fairy Mountain na ito ay espesyal na inihanda para sa iyo at sa iyong asawa.
10,000 taon na kitang hinihintay. Sa totoo lang, natatakot talaga ako na hindi ka darating, at sayangin ang aking mga kalkulasyon sa walang kabuluhan. Sayang naman itong yin-yang reversal formation. Natatawa ka ba sa aking cultivation level na hindi umaayon sa Heavenly Dao rules? Okay, then let the two of you see, di ba ang Heavenly Dao rules lang, wala namang malaki. Nakangiting natapos na magsalita si Yang Yian, ngunit nanginginig ang buong katawan niya, umungal, at mahinang sumigaw, 9 heavens and 10 earths come. Biglang bumuhos ang daloy ng hangin sa kanyang katawan. Hindi nakikita, ang mga agos ng banal na kapangyarihan ay nagmula sa malayo at pumasok sa kanyang pisikal na lakas. Boom boom boom. Isang mapurol na tunog ang umalingaw sa kanyang katawan, at kasama nito, ang antas ng cultivation ni Yang Yian ay umaakyat. Mula sa intermediate hanggang sa huli na Heavenly Dao Realm. At pagkatapos ay sa unang antas ng Heavenly Dao Rules. Ngunit diretso siyang pumasok sa unang antas ng Heavenly Dao Rules at iyon na. Napatulala ang mag-asawang Yin Yang King Kong sa kabilang panig. Hindi nila inaasahan na ang isang tao ay maaaring mapabuti ang kanyang lakas ng paglilinang ng napakabilis, tumalon sa 4 na maliliit na kaharian ng magkakasunod. Diyos! Halimaw ang batang ito. Siya! Napapaligiran ba siya ng 5 pangunahing panuntunan? Tiningnan ni Yinru King Kong ang 5 halos ng iba't ibang kulay sa paligid ni Yang Yian, at medyo nauutol na tinanong si Chunyang King Kong. Mas solemn na ang mukha ni Chunyang King Kong kaysa dati at sinabing, oo, na perpekto na niya ang 5 pangunahing panuntunan. Talagang halimaw siya. Malinaw na ang kanyang cultivation power ay ang unang antas ng Heavenly Dao, ngunit perpekto ang mga patakaran. Hindi ko pa ito nakita noon. Paano niya nilinang? Tila nakikipag-usap si Chunyang King Kong kay Yinru King Kong, ngunit talagang kinakausap niya ang kanyang sarili. Nagpatuloy ang babaeng si King Kong, na nakatitig kay Yang Yiyo, siya ay may likas na kakayahan at nauna sa landas ng pag-unawa sa Heavenly Dao. Bagamat ang kanyang mana ay tila nahuhuli, hindi ito problema. Sa hinaharap, siya ay sumisipsip lamang ng mana sa lahat ng kanyang lakas at sa lalong madaling panahon ay maaabot niya ang ikalimang antas ng Heavenly Dao. Ang taong ito ay karapat-dapat sa pakiramdam na ako ang magiging Diyos sa panahong ito. Nanginginig ang boses niya. Hindi pa ako nakakita ng taong tulad ni Yang Yiyo. Nang makitang perpekto ang 5 pangunahing alituntunin ng martial arts sa paligid ni Yang Yiyo, hindi nakakagulat na kakatuntong pa lang niya sa unang antas ng mga panuntunan ng Heavenly Dao mula sa intermediate level ng Heavenly Dao. Naabot na niya ang estado ng pagiging perpekto ng 5 pangunahing panuntunan, kaya normal para sa kanya na mapabuti ang kanyang paglilinang ng napakabilis at abnormal. Tungkol sa mga alalahanin ng kanyang pinakamamahal na Daoist partner, inaliw siya ni Chunyang King Kong, huwag kang mag-alala, pareho tayong nasa ikalimang antas ng Heavenly Dao Rules. Hindi ganoon kadali para sa kanya na talunin tayo. At saka, ang kanyang magic power ay nasa unang antas pa rin ng Heavenly Dao. Kung tutusin, napakalayo niya sa likod natin. Susunod, gagawin natin ang lahat ng ating makakaya. Tumango si Yinru King Kong, ngunit hindi nagsalita. Bagamat sumang-ayon siya sa mga salita ng kanyang Daoist partner, pakiramdam niya ay may mali. Bilang karagdagan, may isa pang kadahilanan na ayaw niyang sabihin, ngunit maaari itong makaapekto sa kanila. May 3 aspeto. Ang una ay si Duan Xingang, ang kanilang dating ikatlong kapatid, ay sumusunod na ngayon kay Yang Yiyo. Bagamat mas mahina ang cultivation ni Duan Xingang kaysa sa kanila, nasa ikalimang antas din siya ng Heavenly Dao Rules. Ito ay isang variable. Lalo na sa ganitong sitwasyon, masyadong maaapektuhan sila ni Duan Xingang. Pangalawa, si Yang Yian ay ang inapo ng Chen Kun God, ang kontemporaryong kataas-taasang Diyos, at dapat ay may mga natatanging katangian. Ang laban kanina ay nagpakita na ng kanyang malakas na lakas. Si Yang Yian, na nasa intermediate level lamang ng Heavenly Dao Realm, ay maaaring lumaban sa kanila, na sapat na upang ipakita na ang batang ito ay pambihira at hindi dapat maliitin. Higit pa rito, nakapasok na ngayon si Yang Yian sa ikalimang antas ng Heavenly Dao, at isang perpektong pag-iral ng 5 pangunahing panuntunan. Mukhang mas malalim ang pagkakaintindi niya sa Dao kaysa sa mag-asawa. Ang pangatlo din ang pinakamahalaga. Ang mundo ng Fairy Mountain doon ay ganap na binago ni Yang Yian. Ito ay dapat na isang uri ng pagbuo, at kahit na hindi nila makita ang anumang mga pahiwatig. Ang malakas na Porma Sion ay nagpapahintulot sa kanilang mga pag-atake na umatake sa virtual, habang sina Yang Yian at Duan Xingang ay maaaring umatake sa kanila. Ang Porma Sion na ito ay naglagay ng malaking presyon sa mag-asawa. Ang masamang premonition sa puso ni Yinru Jinggang ay talagang higit pa sa mundong ito o sa Porma Sion na ito. Mayroong lahat ng uri ng mga alalahanin, ngunit ngayon ay walang paraan, isang labanan lamang. Sila ang mga Vajra sa ilalim ng upuan ng emperador, ang malalakas na lalaki ng banal na templo sa langit, ang mga malalakas na lalaki ng buong 33 makalangit na templo at ang Celestial Clan. May sarili silang dignidad, at hindi nila estilo ang pagtakas ng walang laban. At saka, gustuhin man nilang tumakas, natatakot silang hindi nila magawa. Nabago ang mundong ito. Nararamdaman niya na may di nakikitang puwersa na bumabalot sa langit at lupa,
at ang di nakikitang puwersang ito ay hindi kayang labanan. Dapat sabihin na bilang isang babae, si Yinru Jingang ay talagang perceptive. Sa katunayan, mayroong isang di nakikitang puwersa sa mundong ito ng engkanto bundok, na nagpapapalpitate at hindi mapigilan. Iyon ay dahil ito ang porma sayo na itinakda ng Big Boss, ang Goddess of Color, ng personal. Ito ay isang banal na porma sayon, na hindi isang porma sayon na maiintindihan nila sa antas na ito. Sa kabilang panig, huminto si Yang Yiyu pagkatapos niyang maabot ang unang antas ng Heavenly Dao Rules sa isang hininga. Naramdaman niya ang mga pagbabago sa loob at labas ng kanyang katawan, at pagkatapos maramdaman ang mga pagbabago sa Heavenly Dao sa paligid niya, lubos siyang nasisiyahan. Sa katunayan, matagal na sana siyang pumasok sa Heavenly Dao Rule stage, ngunit hindi siya nagmamadali. Matapos ang kamalayan ni Yuan Shen na nakauunawa sa libu-libong taon ay naglakbay sa kalangitan at lupa at natanto ang muling pagkakatawang tao ng lahat ng bagay, ang kanyang kaharian ay talagang umabot sa taas na hindi niya alam. Hindi mahirap para sa kanya na pumasok sa kaharian ng Heavenly Dao Rules. Kabanata 2833 Duwag. Maaaring sumugod si Yang Yian sa ikalawa at ikatlong antas ng Heavenly Dao, o mas mataas pa, ngunit walang paraan. Una, ito ang Immortal Realm, at ang enerhiya sa pagitan ng langit at lupa ay medyo hindi sapat. Direkta lang niyang nakuha ang Divine Power mula sa Boundary Wall, at ang pag-abot sa unang antas ng Heavenly Dao ay ang limitasyon na. Pangalawa, kahit na may sapat na lakas upang suportahan siya, hindi siya nang ahas na pagbutihin ang kanyang paglilinang, dahil ito ay isang malaking paglukso sa lupain, at tiyak na hindi magandang bagay ang pagbutihin ang paglilinang ng masyadong mabilis. Kaya't nanatili siya sa unang antas ng Heavenly Dao Rules. Ngunit ngayon na naisip niya ito, sapat na upang labanan ang mag-asawang Yin Yang King Kong. Pagkatapos ng lahat, mayroon din siyang Duan Xingang, na nasa ikalimang antas ng Heavenly Dao Rules, at ang Holy Dao Formation na personal na inilatag ng Goddess of Colors ang innate Yin Yang Reversal Overturning Heaven Formation. Matapos ang kanyang cultivation level ay iangat sa Heavenly Dao Rules realm, nagkaroon siya ng bagong pag-unawa sa kapangyarihan ng formation na ito, at sa kanya lang naunawaan kung gaano kakilakilabot ang formation na ito. Siya nagkaroon ng mas malinaw na pag-unawa sa mga pamamaraan ng Big Boss, ang Goddess of Colors, o ang Holy Dao. May pakiramdam siya na kung haharap siya sa isang tunay na banal na santo ng Dao, maaari siyang madurog hanggang mamatay sa isang daliri lamang. Ang banal na daan ay nakakatakot. Pagkatapos ng ehersisyo, si Yang Yiyu ay huminga ng malabo na hangin at biglang nagtanong kay Duan Xingang sa tabi niya ng isang tanong na hindi maintindihan ni Duan Xingang. Kumusta ang relasyon ng matandang mag-asawang Duan Yin Yang King Kong? Nagmamahalan ba sila? Natigilan si Duan Xingang. Hindi pa rin siya bumabalik sa kanyang katinoan. Ang abnormal na promosyon ng Panginoon ni Yang Yiyu, matapos marinig ang kanyang tanong, bumalik siya sa kanyang katinoan at nagsabi, napakamahal nila. Itinuring ng dalisay na Yang King Kong ang Yinru King Kong bilang isang kayamanan sa kanyang palad. Ito ang uri ng pag-ibig sa mortal na mundo na natutunaw sa bibig at natatakot na masira sa kamay. Sa mga unang taon, narinig ko ang usapan ni Yinru King Kong. Sila ay mga kasamang tawista na nasubak sa buhay at kamatayan. Sila ay mga Diyos na may pambihirang mga talento sa ilalim ng makalangit na angkan na maaaring maglinang at mag-evolve pagkatapos maalis ang mga tanikala ng makalangit na paraan. Ngunit dahil dito, ang kanilang landas sa paglilinang ay mas mahirap kaysa sa maraming tao. Ang dalawa sa kanila ay nag-practice ng mga kakaibang diskarte, at ang kanilang mga personalidad ay parehong napakasira, at hindi pinahintulutan ng maraming tao. Nagkakilala sila at nagkaibigan noong maliliit pa silang Diyos, at hanggang ngayon ay magkasama na sila, kaya napakaganda ng kanilang relasyon, at handa silang ayalay ang kanilang buhay para sa isa't isa. Naalala rin ni Duan Xingang ang nakaraan at naantig, ngunit pagkatapos niyang magsalita, hindi niya maiwasang sabihin, Guro, oras na, bakit mo pa pinapahalagahan kung sila ay nagmamahalan o hindi? Hindi ako nagbubuhos ng malamig na tubig sa iyo, kahit na nakapasok ka na ngayon sa unang antas ng langit na Dao, nararamdaman ko pa rin na hindi natin sila maabot ang antas ng pagkakaunawaan upang masabi ang mga ito. Pagkakaisa ng isip at diwa. Nakakatakot silang dalawa kapag nagsanib puwersa. Old One, wala akong sinasabing masama tungkol sa iyo, mayroon ka lang takot sa kanila sa kaibuturan, kaya ang iyong paglilinang ay palaging walang pagunlad. Kahit na mayroon kang isang kayamanan tulad ng Hunyuan Lightning Pearl, maaari kang matakot at hindi kailanman gumawa ng isang pulgada ng pagunlad. Kailangan mong malaman na ang paglilinang ng tao ay paglilinang ng isip, at ang mga kaisipan sa iyong isip ay minsan ay mas malaki kaysa sa iyong lakas ng paglilinang. May matandang kasabihan sa aking bayan na ang matapang ay mananalo kapag nagtagpo ang dalawa sa isang makipot na daan. Silang lahat ang tatlong Vajra sa ilalim ng upuan ng emperador, at silang lahat ay ang ikalimang antas ng Heavenly Dao. May dahilan kung bakit pumangatlo ka sa ibaba, dahil takot ka at kulang sa puso ng isang matapang na lalaki, kaya duwag ka lang. Hindi ito maaaring maging isang mahusay na bagay, pabayaan ang hinaharap ng Dao. Ano ang antas ng paglilinang ng iyong master? Noon, ang Intermediate Heavenly Dao ay naglakas loob na makipagbuno sa kanila.
Bakit? Dahil tanga ako. Siyempre hindi, ito ay dahil mayroon akong puso ng isang matapang na tao. Pabayaan na lang ang mag-asawang Yin Yang King Kong na dumating ngayon, kahit na Emperor iyon, maglalakas loob akong kumilos. Ang walang takot ay walang takot, ang atay ay langit. Ubo-ubo. Maglakas loob na sandutin ang langit, maglakas loob na samampa sa lahat ng uri ng halimaw, maaari kang maging walang talo, naiintindihan mo ba? Bagamat magaspang ang mga salita ni Yang, bawat salita ay nahulog sa pandinig ni Duan Xingang, at siya ay nabigla. Sa katunayan, wala siyang lakas ng loob sa kanyang puso. Palagi siyang natatakot sa malalakas, hindi lamang kaharap ang mag-asawang Yin Yang King Kong, kundi lahat ng malalakas, natatakot siya. Ito ay dahil sa kanyang unang karanasan, na nakatagpo ng mga sekwelay ng isang cultivation realm na mas malakas kaysa sa iba, o ang pagkahumaling ng Diablo. Hindi siya nang ahas na gumawa ng hakbang sa kanyang puso. Pero ngayong bumagsak na sa puso niya ang mga sinabi ni Yang, kinilig talaga siya ng todo, lalo na ang duwag ni Yang, na nagpasabog ng kanyang kaisipan. Hindi niya maiwasang umungol sa mahinang boses, hindi ako duwag. Haha, ito ang momentum na gusto ko. Dahil hindi ka duwag, patunayan mo ang iyong sarili. Haharapin ko ang mga babae at lalaki ang pakikitungo mo. Ngayon, patayin mo siya. Ngumisi at umungol siyang kay Duan Xingang. Sa susunod na sandali, nawala siya sa lugar at dirdiretsyong lumabas. Ang hangin at mga pakpak ng ulap ay kumislap sa likuran niya, at ang binhi ng kaguluhan ay lumabas sa kanyang kamay. Patayin mo siya. Boom, basag. Sa sandaling ito, si Duan Xingang ay na-trigger ng kaduwagan ni Yang Yiyo na nakabaon sa kanyang puso. Namumula ang kanyang mga mata, at sumugod siya kay Chunyang King Kong halos kasabay ni Yang Yiyo. Wala siyang pakialam na pinakiusapan siya ni Yang Yiyo na harapin si Chunyang King Kong. Sa oras na ito, tatlong salita lang ang naisip niya sa kanyang puso, hindi ako duwag. Si Old Duan mismo ay hindi alam kung bakit siya nagkaganito. Anyway, determinado siya sa sandaling ito. Siyang lang ang bahagyang nagtaas ng bibig. Sa katunayan, matagal na niyang alam ang problema ni Duan Xingang. Ito ay isang kahinaan, at isa ring kahinaan sa paglilinang. Siyempre, hindi niya ito nakita, ngunit sinabi sa kanya ng Diyosa ng kulay ang tungkol sa kahinaan ni Duan Xingang pagkatapos niyang supilan si Duan Xingang. Tinanong ni Yang Yin kung paano ito lutasin. Kapag sinabi ng Diyosa, kapag ang oras ay tama, siya ay direktang ituturo ang kanyang kahinaan at gagamit ng provocation. Kaya nandun ang duwag na sinumpa niya kanina. Don't say it, effective talaga. Si Yang Yin ay talagang nakumbinsi ng Diyosa. Kung makakalabas siya, ito ay magiging mabuti para sa hinaharap na paglilinang ni Duan Xingang, at mas mabuti para sa kasalukuyang labanan. Kung hindi siya makalabas, magiging ganito si Duan Xingang. Kung bakit niya tinanong si Duan Xingang kung mahal ng mag-asawang Yin Yang King Kong ang isa't isa sa panahon ng digmaan, natural na mayroon siyang plano. Ang kanyang target si Yin Ru King Kong. Hehe, hanggat tinatanggal niya ang asong ito, hindi siya matatakot na ang purong Yang King Kong ay gagawa ng mga krimen. Hindi kaya loving couple sila. Tingnan natin kung talagang nagmamahalan sila. Dong, dong, dong. Isang alon ng mga operasyon, humihimok sa chaos bell ng 9 na beses, nang walang tigil. Ang tunog ng kampana ay gumugulo sa isipan, at ang inscription ay naging pinakayang at malakas na pag-atake ng Vajra kay Yinru Vajra. Ang makukulay na kaliskis ng dragon sa kanyang puso ay naging isang sinag ng liwanag, kumikislap palayo, at sa ilalim ng kontrol, inatake niya sina Yin at Yang Vajra. Sa mga pakpak na kumikislap sa likod niya, siyang ay tumatalon sa kalawakan sa sandaling ito, at ang kanyang figure ay hindi mahuhulaan. Matapos maging makapangyarihan ang kanyang cultivation, kumokontrol man ito sa kayamanan o gumagamit ng mana, tumaas ito ng husto. Si Duan Xingang ay naging isang kislap ng kidlat at mabangis na parang isang halimaw, at siya talaga ay direktang sumugod kay Chunyang Vajra. Ang kanyang buong katawan ay naglabas ng marahas na kulog at kidlat, na talagang naging dahilan upang hindi makalaban ni Chunyang Vajra. Sa isang iglap, lumipad ang dalawa ng daan-daang metro. Ang pag-atake ni Yang Yiyo ay dumaan din patungo kay Yinru Vajra, at sa sandaling ito ay matagumpay niyang pinaghiwalay ang mag-asawa, at nagtagumpay sa unang hakbang. Ngunit naranasan na ni Yang Yiyo ang kanilang lakas, kaya natural niyang alam na hindi ganoon kadaling supilan sina Yin at Yang Vajra. Ngunit sa sandaling ito, lahat ng kanyang mga trick ay ginamit ng walang kabuluhan. Siya, gustong lumaban ng buong lakas. Kabanata 2834 na skeleton. May malaking trompeta si Yang Yiyo sa kanyang kamay, ngunit wala siyang pakialam. Mababaligtad talaga ng mag-asawang Yin Yang King Kong ang mundo. Sa sandaling ito, gusto lang niyang magkaroon ng magandang laban. Sa kabilang banda, si Duan Xingang ay sumugod na parang baliw, na talagang nahuli kay Chunyang King Kong na hindi nakabantay. Sa sandaling ito, ang obsesyon ni Duan Xingang ay nahok ni Yang Yiyo, at talagang na-stimulate siya. Kaya si Chunyang King Kong ay tila nakatagpo ng isang baliw na aso. For a while, medyo mahirap talagang pigilan. Anyway, nakamit ang layunin ni Yang. Pagkatapos niyang kumilos dito, talagang hindi mabuting tao ang babaeng si Yinru King Kong. Siya ay napaka-solemn na at bumubulong ng mga hindi malinaw na tunog,
at ang kanyang buong katawan ay napuno ng parang tinta na itim na hangin. Isang serye ng madilim na inscription ang lumitaw sa mukha ni Walking. Ang susunod na sandali. Boom! Napapaligiran ng itim na hangin, ang katawan ng itim na hangin ni Yinro King Kong ay naging 9 na higanteng mga sawa, na sa katunayan ay ang sagisag ng sobrang lakas ng yin. Mukhang mahirap pakitunguhan. Ngunit si Yang Yiyo ay hindi natatakot sa kanya. Desidido siyang na manalo sa babaeng ito. Naku, nasupilan siya at paluhod at kantahin ang Conquer. In terms of momentum and breath, nakakatakot ang itsura ng babaeng ito. Anak, sa tingin mo ba hindi kita mapapatay? Tumingin si Yin Rujingang kay Yang Yian at malungkot na sinabi. Haha, maaari mong subukan, ngini siya ni Yang Yian, at pagkatapos ng mga salita, direktang kinokontrol niya ang 7 kulay na kaliskis ng dragon upang putulin ang Yin Rujingang. Boom! Ang pag-atake ng 7 kulay na kaliskis ng dragon ay naging mas kakaiba at walang bakas, at direktang nahulog sa likod ng Yin Rujingang nang walang tunog. Sa isang dagandong, ang Yin Rujingang ay nagpakawala ng isang masakit na sigaw. Ngunit isang itim na sawa ang naputol ng suntok. Naghahanap ng kamatayan. Galit na galit si Yin Rujingang, ngunit nanginginig din ang kanyang puso. Hindi niya naramdaman ang pag-atake ngayon, na direktang naging sanhi ng pagkawala ng isang itim na sawa. Ito ang itim na sawa na kanyang nilinang sa loob ng maraming taon. Nagkaroon na ito ng espiritualidad. Ito ay tiyak na maliliwanagan sa oras, at ang kapangyarihan nito ay tataas ng husto sa oras na iyon. Ngunit ngayon, pinutol ni Yang Yiyo ang isa sa kanila ng isang hampas, na ikinagalit niya. Siya, naging mas alerto din sa mga pamamaraan ni Yang Yiyo. Hindi talaga mabuting tao ang batang ito. Hindi niya napansin ang ganoong paraan, ni hindi niya ito hinarangan. Ito ay talagang mabilis, tumpak at walang awa. Kakaibang masikip. Sa isang dagandong, yumanig ang buong Yin Rujingang, tulad ng isang malaking demonyo, at ang natitirang 8 itim na sawa ay sumalakay kay Yang Yiyo na parang kidlat. Bumaba ng husto ang temperatura sa hangin sa sandaling ito. Sumikip ang mukha ni Yang Yiyo, at ang hangin at mga pakpak ng ulap sa likod niya ay kumikislap at nawala sa isang iglap. Boom! Hindi nakuha ang strike ni Yin Rujingang, ngunit sumabog ang 8 itim na sawa sa likod niya. Nawala sila ng hindi inaasahan. Muling nagpakita si Yang Yiyo, at ang Chaos Bell ay direktang ibinato sa Yin Rujingang, sinusubukang bitag ang matandang babaeng ito na si Yinru. Sa ilalim ng inscription, malapit na itong bumagsak sa Yin Rujingang, at biglang nagdilim ang langit at lupa. Ang sumunod na sandali ay umaambo ng puso ni Yang Yiyo, at hindi niya namamali na ang nakapaligid na mundo ay nababalot ng 8 itim na sawa. Isang madilim na espasyo na may radius na ilang libong metro ang nabuo. Naramdaman niya na parang feels. Ito ay isang uri ng nakablock na espasyo. Siya ay pabaya sa kanyang puso. Ang 8 itim na sawa ng Yin Rujingang ay umalis sa katawan, halatang naghahanda para sa sandaling ito. Haha, anak, tingnan natin kung gaano kakalat ngayon. Tumunog ang masamang boses ni Yin Rujingang. Sa sandaling ito, nalaman ni Yang Yiyo na ang mga pakpak sa likod niya ay hindi maaaring tumalon sa kalawakan, na nangangahulugang ang susunod na sitwasyon ay isang direktang paghaharap. Nablock ang mundo, at ang espasyo ng aktibidad sa loob ng 1,000 metro ay hindi maaaring tumalon sa kalawakan upang maiwasan. Sa ganitong paraan, maaari lamang niyang harapin ng direkta. Gayunpaman, handa siya sa pag-iisip. Noong una ay gusto niyang subukan kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng kanyang lakas at Yin Rujingang. Ito ay hindi masyadong masama. Palagi siyang nakikipaglaban sa mga antas. Noong nakaraan, kaya niyang labanan ng malalakas na tao ng Heavenly Dao Rules sa primary level ng Heavenly Dao Realm. Ngayong naabot na niya ang unang antas ng Heavenly Dao Rules at ganap na niyang naintindihan ang 5 pangunahing panuntunan, mas hindi na siya natatakot sa anumang bagay. Kung tutuusin, ang Yin Rujingang ay ang ikalimang antas ng Heavenly Dao Rules, hindi ang level ng Hidao. Ang 10 binhi ng Dao ng paglilinang niyang ay hindi palabas, lalo na ngayong bumuti ang kanyang paglilinang, ang 10 binhi ng Dao ay tumaas din ng gusto, na iba sa nakaraan. Ito rin ang pakinabang ng kanyang sariling paglikha at pagpapabuti. Kung ganoon ang kaso, subukan natin ito. Malamig na bamantong hininga si Yang Yian at direktang sumugod sa Yin Rujingang. Gusto niyang lumaban sa malapitang labanan. Siya. Na-activate ang kapangyarihan ng mga buto ng Dao, at ang kanyang buong katawan ay nagpapalabas ng makulay na liwanag. Ngumisi ang one-faced Yin Rujingang, sobrang pagpapahalaga mo sa sarili mo kung gusto mong lumaban sa malapitang labanan. Sa 3 antas na pagkakaiba sa lakas ng cultivation, nakita ni Yin Rujingang si Yang Yiyo na paparating para sa malapit na labanan, na kung ano ang gusto niya. Siya ay tiwala na kaya niyang sugpuin siya sa isang backhand. Sa isang iglap, nag-away ang dalawa. Itinaas ni Yang Yiyo ang kanyang kamao at pinaandar ang Chen Kun Dao Shangang at sumigaw, 10 Dao ay sumanib sa isa, halika at mamatay. Sa isang suntok, ang espasyo ay magulong, at ang makulay na kapangyarihan ng 10 Dao Shang ay sumanib sa isa, nagtipon sa isang kamao, na sobrang yang at matigas, sapat lamang upang pigilan ang Yinru na kapangyarihan ng Yin Rujingang. Panoorin mo akong sirain ka.
Ngumisi si Yin Ru Jingang, ang pinagmulan ng Yin siya. Sumigaw siya at sinuntok siya ng kamao, ngunit ang isa sa mga kamay ni Yin Ru Jingang ay direktang naging puti ng gatas, at malakas ang malamig na hangin. Ito ang sobrang Yin source power na nilinang niya. Sa parehong kamay, ang kabilang kamay ay pamitik, at lumitaw ang isang malakristal na skull magic weapon. Ito ang Hanyuan White Skull, na nakuha niya ng nagkataon, at isa rin itong kayamanan na nalampasan ang antas ng Heavenly Dao. Boom! Boom! Gumamit ng palad ang babaeng si King Kong para direktang itumba ang Chaos Bell ni Yang Yio. Sa sumunod na segundo, nakaharap sa malakas na suntok ni Yang Yio, itinaas niya ang puting kalansay sa kanyang kamay at iwinagayway ito kay Yang Yio. Biglang lumiwanag ang isang nakasisilaw na puting liwanag, at umihip ang malamig na hangin. Ang puting balangkas ay tila nabuhay, at isang puting liwanag ang lumabas sa bibig nito, na agad na tumama sa kamao ni Yang Yio. Bang! Sa isang mapurol na tunog, ang mukha ni Yang Yio ay napatigilid, at naramdaman lamang niya ang isang hindi magagapi, ngunit napakalamig na puwersa na tumama sa kanyang kamao. Nagulat siya at napaatras ng 12-12 metro bago huminto. Sa sandaling ito, nanginginig ang kanyang mga kamay, at ang kanyang buong kanang braso ay pumuti, ngunit ito ay nagyelo. Isang malamig na hangin ang direktang pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang kamao, at para siyang humahabol sa isang ice cellar. Siya! Nagmamadaling hinimok ang kanyang kapangyarihan na pigilan at tunawin ito, ngunit nalaman na ang malamig na hangin ito ay napakahirap harapin at malapit nang sumugod sa kanyang banal na kaibuturan. 10 Dao. Sa isang malamig na singhot, ang kapangyarihan ng 10 puno ng Dao sa Divine Core Dao Seed ay lumabas mula sa Divine Core, agad na binalot ang Master ng Dao Coldness. Ngayon lang niya naramdaman na hindi ganoon kalamag ang buong katawan niya, at nagawa niyang pigilan ito, ngunit nalaman niyang hindi niya ito mapipino ng ilang sandali. Alam ni Yang Yio na ang puting bungo ng buto sa mga kamay ni Yin Ru Jingang ay hindi isang ordinaryong bagay, ito ay dapat na kanyang kayamanan, at mula sa hininga ay tila nasa parehong antas ito ng Hanyuan. Kanina lang niya ito nagawang labanan, ngunit ngayon ay lumitaw ang puting bungo ng buto sa mga kamay ni Yin Ru Jingang, at kakaiba ang mga kasanayang na practice niya, alam ni Yang Yio na hindi siya tugma para sa kanya. Noong una, gusto niyang magkaroon ng magandang laban, ngunit ngayon ay tila isang hakbang pa rin siya. Naisip niya sa kanyang sarili na hindi ito gagana kung hindi ginagamit ang pagbuo ng Diyosa ng kulay. Kabanata 2835 ay Pangaku mo sa akin ang isang kondisyon o baliin ang kanyang leeg. Gayunpaman, ang Yin Ru Jingang na nangunguna sa sandaling ito ay nagsabi na may bahagyang kasiyahan, ano ang lasa ng aking Hanyuan White Bone Power? Haha, sa loob ng kalahating oras, gagawin kitang ice sculpture, at pagkatapos ay susuntukan kita sa mga ice chips. Haha, hindi maganda. Tumawa si Yang Yio. Kung may nagbago man, baka mapatay talaga siya ng mapanlokong matandang babaeng ito. Ngunit pagkatapos na ang kapangyarihan ng 10 malalaking puno ng Dao sa kanyang katawan ay pinagsama, hindi ito ang kapangyarihan ng 10 Dao, ngunit isang kapangyarihan na hindi bababa sa anumang banal na kapangyarihan sa mundo. Totoo na kakaiba at malamig ang white bone power ng Yin Ru Jingang, ngunit ngayon ay pansamantala itong binalot ng kanyang 10 malalaking puno ng Dao. Ngunit muli, napakalinaw din ni Yang Yio na ang sobrang kapangyarihan ni Yin Ru ay nasa kanyang katawan sa maikling panahon, at wala siyang paraan upang pinuhin ito, at ito ay palaging isang nakatagong panganib. Ngayon ay hindi na ito maaaring maantala. Ang huling trump card ay dapat ibunyag upang matapos ang labanan sa lalong madaling panahon, kung hindi, ito ay katumbas ng Yin Ru Jingang, ang baliw na babaeng ito, na nagbaon ng minahan sa kanyang katawan, at maaaring magkaroon ng anumang aksidente, at ayaw niyang makipagsapalaran. Pagkatapos ng ilang laban, kailangang aminin ni Yang Yian na hindi sapat ang kanyang lakas para harapin ang mag-asawang Yin Yang King Kong. Ang King Kong na naging perpekto sa ikalimang antas ng Heavenly Dao ay talagang pambihira. Gayunpaman, naniniwala si Yang Yian na kung linangin niya ang ikatlong antas ng Heavenly Dao, magagawa niyang durugan ang mag-asawa. Sa sandaling ito, sa pagharap sa mga mapanuksong salita ni Yin Yang King Kong, ngumiti si Yang Yian at sinabing, hindi na naglalaro. Wala nang naglalaro. Dahil sa pangungusap na ito, natigilan si Yin Yang King Kong, at pagkatapos ay nagalit siya. Pinaglalaroan mo ba ako ng bata? Nagulat siya at nagsimulang lumiit ang 8 itim na sawa sa paligid niya. Halata na galit talaga siya at gusto niyang harapin si Yang Yian. Ang puting kalansay sa kanyang kamay ay nagbuga ng nakakasilaw na puting liwanag at naging puting sawa na mas espiritual. Kung gusto ni Yang Yian na umatake, aatake siya. Sa oras na ito, dahan-daang sinabi ni Yang, ang maulap na kalangitan ay nabaligtad, at ang kalangitan ay nabaligtad. Habang nagsasalita, inilabas niya ang array anteng-anteng na iniwan ng Goddess of Color, at direktang inactivate ito, at nagsimulang gumamit ng malaking array. Ang trump card na kanyang pinag-uusapan ay ang malaking hanay. Noong una, wala siyang gaanong alam tungkol sa kapangyarihan ng porma sayon na ito, ngunit pagkatapos na iangat ang kanyang antas ng paglilinang sa unang antas ng Heavenly Dao, talagang naunawaan niya ang katakutan ng porma sayon na ito. Kaya naman sobrang confident niya. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang porma sayon na nilikha ng isang santo ng banal na Dao.
Ito ay hindi maihahambing sa isang ordinaryong banal na porma sayon. Nadama ni Yang Yiyo na ang likas na yin-yang reversal formation ng Goddess of Colors ay magiging isang malaking bagay kahit na sila ay pinagsama sa Dao, higit pa sa dalawang 5th level Heavenly Dao Vajra. Nakakamangha talaga. Siya. Maaaring kontrolin ang pagbuo sa kalooban sa pamamagitan ng paghawak sa anteng-anteng ng porma sayon. Sa pamamagitan ng mantra, nagsimula kaagad ang pagbabalik ng yin-yang. Sa orihinal, hinimok ng yin gentle na si Vajra ang kanyang 8 itim na sawa at ang puting kalansay sa kanyang kamay na paliitin at atakihin si Yang Yiyo. Ngunit nang matapos magsalita si Yang Yiyo, nabigla ang buong mundo, at sa sumunod na sandali ay naramdaman ni Yin Gentle Vajra ang hindi mabilang na mga hininga na nakakatakot sa kanyang pagdating mula sa lahat ng direksyon. Nagsimulang manginig ang espasyo. At pagkatapos ay parang libu-libong mga espada ang bumubulusok mula sa lahat ng panig. Boom! Pagkatapos ng sunod-sunod na pagsabog, ang kanyang 8 itim na sawa ay talagang sumanggaw at nawala sa isang iglap. Ang nakakatakot ay hindi pa ito tapos. Sa hindi nakikita, nararamdaman ng Yin Rujingang ang napakalakas na aura na dumampi sa kanya tulad ng pagbabalik ng 10,000 espada. Hindi. Walang ibang paraan. Sa pananaw ng Yin Rujingang, hindi niya mailagay ang ganoong kalakas na puwersa. Ang kakila-kilabot na bagay ay hindi niya ito nakikita, o sa halip, nararamdaman niya ito, ngunit ito ay nagmula sa lahat ng direksyon. Hindi niya ito naitago at napigilan lamang niya ito. Mabilis niyang na-activate ang Han Yuan White Bone Skull sa kanyang kamay, at libu-libong nakasisilaw na puting ilaw ang sumabog mula sa puting bungo ng buto sa kanyang kamay, ngunit malinaw na naramdaman ni Yin Rujingang na ang kapangyarihang lumabas mula sa Han Yuan White Bone Skull, na dati niyang ipinagmamalaki, ay walang kapangyarihang lumaban sa ilalim ng hindi nakikitang puwersa na nagmumula sa lahat ng direksyon, at direktang bumagsak. Pakiramdam niya ay para siyang 3 taong gulang na bata na nakaharap sa kapangyarihan ng isang higanteng nasa hustong gulang, at pakiramdam niya ay walang kapangyarihan. Sa isang kisap mata, ang kapangyarihang ito ay nahulog sa kanya. Isang sigaw ang umalangaw-ngaw, na parabang nadudurog sa kanya ang kapangyarihan ng buong mundo. Agad na naramdaman ni Yin Yang King Kong na ang lahat ng buto at ugat sa kanyang katawan ay nabali. Nagdudugo siya sa lahat ng 7 orifices, at hindi siya makahinga. Nagsimulang lumabo ang kanyang kamalayan. Puno ng takot ang mga mata niya. Naranasan niya ang hindi mabilang na buhay at kamatayan mula nang magsanay siya ng Taoismo, ngunit hindi pa siya nakakaramdam ng ganoong takot sa sandaling ito. Mamamatay na ako. Ito ang boses sa puso ni Yin Yang King Kong. Bamigat ng bamigat ang talukap niya. Alam niyang madudurog siya sa ganitong uri ng kapangyarihan. Nang malapit nang mawala ng pag-asa si Yin Yang King Kong, isang nakangiting mukha na may mahinang ngiti ang lumitaw sa kanyang malabong paningin. Hindi ba si Yang? Ngunit sa sandaling ito, iniunat ni Yang Yiyo ang kanyang puting kamay at kinurot ang kanyang leeg. Tapos, naramdaman ni Yin Yang King Kong na ang kakilakilabot na kapangyarihan sa kanyang katawan ay biglang nawala. Huhuhuho. Hingal na hingal siya, ngunit napakahirap makalusot. Dahil ang kanyang leeg ay kinurot ni Yang Yiyo, napakahigpit. Pero mas maganda na ito kaysa dati, akala niya ay diretsyong sisabog. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling kinurot niyang ang kanyang leeg, nawala ang kapangyarihan ng langit at lupa. Sa oras na ito, kahit na siya ay tanga, alam niya na ang nakakatakot na kapangyarihan na nagmumula sa lahat ng direksyon ay ang paraan ni Yang Yiyo. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyayari, talagang ganoon. Ito ay masyadong kakilakilabot. Nasaan si Yang? Sa sandaling ito, sobrang saya ang naramdaman niya. Ang posisyon ng pagkakabuo ng Diyosa ng kulay ay malayo sa kanyang imahinasyon. Direkta niyang ginamit ang peak power ng langit at lupa para basagin ang mahiwagang kapangyarihan ng Yin Rujingang at muntik na siyang mapatay. Sa kabutihang palad, nakontrol niya ang pagbuo at nailigtas ang buhay ni Yin Rujingang. Siya. Iniunat ang kanyang kamay at direktang tinakpan ang malubhang na sugatan na Yin Rujingang, kinurot ang kanyang leeg. Ang lumang buhay ay direktang kinokontrol ni Yang Yiyo. Hehe, Lord Jingang, hindi ka ba masyadong baliw? Nakangiting tanong ng masamang Yang kay Yin Rujingang. Bilang kapalit, ipinikit ni Yin Rujingang ang kanyang mga mata at gustong magsalita, ngunit kinurot niyang ang kanyang leeg at inikot ang kanyang mga mata, kaya wala siyang masabi. Sige, hindi na kita aasarin. Tara na at kausapin na natin ang asawa mo, hahaha. Kinurot niyang ang leeg ni Yin Rujingang na parang aso, at nagpakita ng libu-libong milya ang layo sa larangan ng digmaan kung saan naroon sina Duan Xingang at Chunyang Jingang. Gaya ng inaasahan niya, natalo pa rin si Old Duan, ngunit tila pareho sila ni Chunyang Jingang na natatakpan ng mga galos, kaya nalaman na si Old Duan ay na-stimulate ng gusto sa kanya, kaya kahit na siya ay daw pa rin, si Chunyang Jingang ay hindi maganda ang pakiramdam. Kuya Duan, tumigil ka, ikaw, tumigil ka rin, kapag hindi ka tumigil, hindi ko puputulan ang puting leeg ng asawa mo. Proud na proud si Yang sa mga sandaling ito, bigla. Huminto sina Duan Xingang at Chunyang Jingang, pagod na rin sila sa pakikipaglaban. Hayaan mo siya. Huminto si Chunyang Jingang, lumingon at napag-alaman na ang kanyang asawa ay kinurot sa leeg ni Yang,
mukhang sobrang miserable, at ang kanyang mga mata ay namumula sa sandaling ito. Pero, si Chunyang Jingang ay hindi nang ahas na gumalaw. Dahil napaka-epektibo ng mga pananakot ni Yang, at talagang nagmamalasakit siya sa kanyang Daoist partner na si Yinru Jingang. Sabi ni Yang na may kasamang masamang ngiti, hehe, in love ka talaga. Ay pangako mo sa akin ang isang kondisyon at papakawalan ko siya. Kung hindi, babaliin ko ang kanyang leeg sa isang iglap. Kabanata 2836 ito ang banal na daan, hindi ka nagkasala. Si Chunyang King Kong ay pinagbantaan ni Yang. Ilang taon na ang lumipas. Sino ang nagbanta sa kanya ng ganito? Ang unang King Kong sa ilalim ng Emperor, ang makapangyarihang tao na naging perpekto sa ikalimang antas ng Heavenly Dao, ang Great King Kong ng Heavenly Clan, ay talagang pinagbantaan. Sa sandaling ito, kinuyam ni Chunyang King Kong ang kanyang mga kamao, kumaluskos, at tinitigan si Yang Yiyo ng parang kutsilyo. Pagkatapos ay sinabi niya ang bawat salita, aaminin ko na napakalakas mo, ngunit minamaliit mo ako, Chunyang King Kong. Ngayon palayain mo na siya at aalis tayo. Hindi kami makikialam sa bagay na ito ng aking asawa, at hindi mo kami magiging mga kaaway sa hinaharap. Maaari akong sumumpa sa langit na kung sasaktan mo siya, isinusumpa ko na isasakripisyo ko ang 1,000,000 taon ng kultibasyon mo. Hehe, tinatakot kita, anong magagawa mo? I can hold your wife in my hand like a dead dog. Basta gusto ko, mawawala agad siya sa isang tingin lang. Akala mo ba hindi kita mapapatay? To tell you the truth, kung ayaw kong itago ka, namatay ka na sana ng 100 beses ngayon. Ikaw. Mas mabuting huwag kang gumalaw, makinig ka sa akin, magiging maayos ang lahat, ingatan mo ang iyong asawa, kung hindi, ipinapangako kong gagawin kong abo ang iyong asawa bago ka gumawa ng anuman. Masakit din ang sinabi ni Yang na nakita niya talaga na si Chunyang King Kong ay mayroon ding elemento ng banta sa buhay. Pero hindi niya lang binili. Siya, gumamit pa ng mas malupit na salita para tumugon kay Chunyang King Kong. Oo nga, pagkatapos magsalita ni Yang Yian, nagulat si Chunyang King Kong, ngunit lumuwag ang nakakuyong niyang kamao, at pagkatapos ay tumingin siya kay Yang Yian at sinabing, ano ang kondisyon? Ngumiti si Yang Yian at sinabing, napakasimple nito. Gusto kong magpasakop kayo ng iyong asawa sa akin. Biglang sumambulat si Chunyang King Kong na may layuning pumatay. Isang makapangyarihang tao sa ikalimang antas ng Heavenly Dao, sumuko. Nagbibiro ka ba? Pero, sa sumunod na segundo, nakita niya si Yang Yian na hawak-hawak si Yinru King Kong nang may kaunting puwersa, na nagpaikot ng kanyang mga mata. Pagkatapos ay narinig niyang dahan-daang sinabi ni Yang Yian, sa loob ng 10 paghinga, ibigay ang iyong kaluluwa sa buhay, kung hindi ay mamamatay siya, at mamamatay ka rin. Kaya kung pabagsakin ang iyong asawa, kaya natural na mayroon akong lakas na pabagsakin ka, o maaari kong sabihin na maaari kitang patayin sa 1 minuto. Maaari mong tanungin ang iyong asawa tungkol dito. Tiwala si Yang sa sandaling ito. Chunyang King Kong subconsciously tumingin kay Yinru King Kong. Si Yinru King Kong ay kinurot sa leeg ni Yang Yian at hindi makagawa ng anumang ingay, ngunit maaari silang makipag-usap sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Nakita ni Chunyang King Kong ang matinding takot sa mga mata ni Yinru King Kong, na nangangahulugan na si Yang Yiu ay hindi nagyayabang at may lakas na pumatay sa kanya. Siyempre, ganoon din ang naisip ni Chunyang King Kong sa kanyang puso, kung hindi, paano mapapabagsak ni Yang Yiu ang kanyang asawa? 1987-65 Sa oras na ito, nagsimula siyang magbilang para kay Yang Yiu, at sinabing ang 10 paghinga ay nangangahulugang 10 paghinga. Habang nagbibilang si Yang Yiu, bumibilis ang tibok ng puso ni Chunyang King Kong sa tuwing tatawag siya ng numero. Alam niyang hindi nagbibiro si Yang Yiu. Kung hindi siya susuko sa loob ng 10 paghinga, talagang papatayin ni Yang Yiu ang kanyang asawa. Ano ang dapat niyang gawin? Dapat ba talaga siyang sumuko sa kanya? Ayaw niya. Ngunit kung hindi siya susuko, papatayin ni Yang Yiu ang kanyang asawa. 3. 2. Sa huling sandali, nagniningning ang banal na liwanag sa kamay ni Yang Yiu. Pinagpapawisan ang noo ni Chunyang King Kong. Nang makita ang mga galaw ni Yang Yiu, sa wakas ay sumuko siya. Sumuko na ako. Malakas na sigaw ni Chunyang King Kong. Pagkatapos ang banal na liwanag sa kamay ni Yang Yiu ay nawala, at siya ay ngumisi. Inaasahan na ang resultang ito, ngunit nakahinga rin siya ng maluwag. Nang tanungin niya si Duan Xing ang tungkol sa relasyon ng mag-asawang Yin Yang King Kong, natitiyak niyang hanggat matatalo niya ang isa sa kanila, makokompromiso ang isa. Ngunit ito rin ay ang kanyang paghatol, o isang sugal. Kung hindi sumuko ang purong Yang King Kong, talagang pinatay niya ang Yinru King Kong, at ito ay isang labanan hanggang kamatayan. Kahit na magagamit niya ang forma sayon para lumaban, hindi maganda ang pakiramdam niya sa oras na iyon. Sa kabutihang palad, sa wakas ay nakompromiso ang purong Yang King Kong sa huling sandali. Binitiwan ni Yang Yiu ang Yinru King Kong, ngunit pilit na nilagyan ng marka ang kanyang kaluluwa. Hanggat gusto niya, ang isang pag-iisip ay maaaring lumipad sa kanyang kaluluwa. Sa susunod na sandali, ang marka ng kaluluwa ay lumipad mula sa mga kilay ng purong Yang King Kong at ibinigay ito kay Yang Yiu. Bye! Kilalanin ang master. Sa puntong ito, nasuko ang mag-asawang Yin Yang King Kong.
May tatlong makapangyarihang lalaki siyang sa ikalimang antas ng Heavenly Dao sa ilalim ng kanyang upuan. Ang tatlong King Kong sa ilalim ng upuan ng Emperador ay nabago lahat. Sinabi ni Yang, bumangon ka, ang kapangyarihan ng mundong ito ay ang paraan ng banal na Dao, hindi ka nagkasala. Nakaramdam siya ng labis na kasiyahan, at naisip sa kanyang isipan na kung alam ng Emperador na ang tatlong King Kong sa ilalim ng kanyang upuan ay naging kanyang King Kong, iniisip ko kung ano ang magiging ekspresyon niya. Ito ay dapat na napaka-interesante, tama. Makalipas ang isang buwan. Ang tatlong Vajra ay gumaling mula sa kanilang mga pinsala, at alam niyang na oras na para umalis. Siya ay nasa Immortal Realm ng higit sa 10,000 taon, at hindi niya alam kung ano ang God Realm. Ngunit ngayong nasakop na niya ang Yin Yang Vajra, ang inisyatibo sa wakas ay nasa kanyang mga kamay. Ngayon sa 33 Heavens Palace, ang tatlong dakilang Vajra ng Heavenly Saint Palace ay naging kanyang mga subordinate. Ang tanging maaaring makitungo sa kanya sa Heavenly Saint Palace ay ang tatlong dakilang Dharma Lords, ngunit ang tatlong dakilang Dharma Lords ay hindi madaling kumilos, maliban kung makatagpo nila ang buhay at kamatayan ng 33 Heavens Palace. Sa madaling salita, kung babalik siya sa God Realm ngayon, hanggat hindi siya nagkukusa na salakayin ang 33 Heavens Palace, ang tatlong dakilang Dharma Lords ay hindi haharap sa kanya, at ang Emperor ay abala sa Dao, at hindi kikilos. Wala nang sinuman sa buong 33 Heavens Palace ang maaaring magbanta sa kanya. Kaya ngayon ay maaari na siyang bumalik sa God Realm. Noong nakaraan, palagi siyang hinahabol ng 33 Heavens Palace ng Heavenly Clan sa God Realm. Sa katunayan, hindi siya nang ahas na lumakad sa God Realm ng lantaran. Mula ngayon, sa wakas ay makakalakad na siya sa God Realm ng may dignidad. Maliban na lang kung ang mga Dao combining strongmen sa ilalim ng upuan ng Emperor ay walang kahihiyang patayin siya. Ngunit ito ay hindi malamang sa ngayon. Emperor, teka, hintayin mo ako, pagkatapos kong pumasok sa Dao, pangungunahan ko ang mga tao na patayin ng 33 Heavens Palace, at balang araw ay papatayin kita. Tumangala siyang Yian sa langit at sinabi sa sarili. Sa likuran niya ay nakatayo ang tatlong dakilang Vajra. Bago umalis, syempre, hindi niya makakalimutan ang Big Boss ng Goddess of Colors. Itinuring ngayon niyang Yian ang malaking boss na ito bilang isang kayamanan. Banal na Dao. Iyon ay isang pag-iral sa kabila ng Heavenly Dao. Bagamat hindi pa ito nakakabawi sa kanyang sukdulan, ito pa rin ang banal na Dao, at ito ay babalik sa kanyang tuktok maaga o huli. Nakaharap sa langit, sinabi ni Yang Yian, Diyosa, dapat tayong pumunta. Alam niyang naririnig ito ng Diyosa ng mga kulay. Oo naman, sa susunod na sandali ay isang banal na liwanag ang bumagsak mula sa langit at lumitaw sa tabi ni Yang Yian. Ito ay ang Diyosa ng mga kulay. Fair na. Si Yang Yian ngayon ay may malalim na paggalang sa malaking amo na ito. Isang congenital Yin at Yang reversal formation ang ganap na nagpasuko sa mag-asawang Yin at Yang King Kong at nalutas ang isang malaking problema para sa kanya. Pagkatapos nito, sa wakas ay magkakaroon siya ng mapayapang araw kapag bumalik siya sa God Realm. Sa panahong ito, kailangang magsikap si Yang Yian para magsanay. Alam niya na kung gusto niyang lumaban sa 33 Heavens Palace, kailangan niyang magkaroon ng cultivation ng hidaw. Kung gusto niyang patayin ang Emperor, kailangan niyang magkaroon ng level ng hidaw na hindi gaanong naiiba sa Emperor. Bukas. Marahan na sumigaw si Yang Yian, at kasabay ng pag-wave ng kanyang kamay, ang kanyang magic power ay lumakas, at isang portal ang biglang lumitaw. Sunod-sunod na pumasok ang 5 tao at naglaho. Kabanata 2837 God's Domain. Ang mga Diyos, ang kaharian ng mga Diyos. Ha! Sa wakas bumalik. Si Yang Yiu at ang iba pang 5 tao ay dumaan sa gate ng kalawakan at tumagos sa boundary wall, at agad na lumitaw sa Realm of Gods. Ang kaibahan lang ay naubos niya ang maraming banal na kapangyarihan. Ngunit ito ay isang mahusay na mahiwagang kapangyarihan, at ito ay ang pribilehyo ng mga mataas na antas na magsasaka. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, maaari niyang buksan ang gate ng kalawakan at mag-shuttle sa boundary wall. Bukod sa paggamit ng banal na kapangyarihan, lahat ng iba ay maayos. Para sa isang cultivator ng kanyang antas, ito ay talagang isang pribilehyo. Susunod, direktang dinala ni Yang Yiu ang ilang tao sa mundo ng Chenkun Temple. Ito na ngayon ang base camp. Mahigit 10,000 taon na siyang lumabas, at dapat siyang bumalik sa lalong madaling panahon. Tutal nandito naman ang pamilya at mga kaibigan niya. Nang lumabas siya noong taong iyon, mag-isa lang siya. Ngayong nakabalik na siya, nakapasok na siya sa unang antas ng Heavenly Dao Rules. May 3 dakilang Vajra ng ikalimang antas ng langit na Dao sa paligid niya, at isang Diyosa ng kulay na orihinal na mula sa banal na Dao. Dapat sabihin na marami na siyang natamo. Pagkabalik, hinanap siya ng matandang si Yun Changxi sa lalong madaling panahon. Ang ika-9 na palapag ng templo. Ano ang antas ng iyong paglilinang, brat? Nalaman ni Yun Changxi na hindi niya makita ang antas ng cultivation ng kanyang disipulo. Hindi siya tumigil sa paglilinang sa mga nakaraang taon. Pagkaraan ng 10,000 taon, nilinang lamang niya ang pinakamataas na antas ng pangunahing antas ng Heavenly Dao Realm, at isang hakbang pa ang layo mula sa paglampas sa intermediate level. At ang kanyang alagad ay talagang lampas sa kanyang imahinasyon.
Ngayong muli siyang bumalik, hindi niya makita ang antas ng kanyang paglilinang. Napabuntong hininga si Yun Changxi sa kanyang puso. Pero mas masaya siya. Upang magkaroon ng ganoong alagad, wala siyang pinagsisisihan sa kanyang buhay. Walang itinago si Yang Yiu mula sa matanda, at ngumiti at sinabing, ito ay isang katakataka rin. Nakapasok na ako sa unang antas ng Heavenly Dao Rules. Nang marinig ang sagot ni Yang Yiu, hindi maiwasan ni Yun Changxi na mabigla sa kanyang puso, kahit nahanda na siya. Siya! Nakapasok na sa antas ng Heavenly Dao Rules. Ngunit normal na isipin na, pagkatapos ng lahat, ang disipulong ito ay ang inapo ni Chen Kunshenzhen, at anumang nangyari sa kanya ay posible. Mabuti, sinabi ni Yun Changxi ng maraming magagandang bagay. Kamusta ang pamilya mo? Tanong ni Yang Yiu. Ayos na ang lahat. Hinanap ng malalakas na lalaki ng Celestial Clan ang lokasyon ng Chen Kun Temple, ngunit ang Chen Kun Temple ay nasa banal na mundo at hindi ganoon kadaling mahanap. Okay lang. Kapag naging sikat ka sa banal na mundo, ano ang ginawa mo para mapakilos ang buong Celestial Clan ng kanilang puwersa at hanapin ka sa buong mundo? Natakot si Yun Changxi na isipin na sa nakalipas na 10,000 taon, ang puwersa ng 33 langit na palasyo ng Celestial Clan ay nabaliw at ang buong banal na mundo ay hinahanap si Yang Yiu. Hindi niya alam kung ano ang ginawa ng batang ito para mabaliw ang mga tao sa 33 Heavenly Palaces of the Celestial Clan. Ngumiti si Yang Yiu at sinabing, pinatay ko ang 20 sa malalakas nilang Heavenly Dao, kabilang ang 9 na panuntunan ng Heavenly Dao. Isa sa kanila ang nasakop ko sa ikalimang antas ng Heavenly Dao, at pagkatapos ay nagtago ako sa Immortal Realm. Sinabi ni Yang Yiu sa kanyang amo ang nangyari sa mga nakaraang taon. Pagkatapos makinig, si Yun Changxi ay labis na nalungkot. Napakalayo na ng apprentice na ito. Kahit na medyo nalulungkot siya, dapat niyang aminin na nagsimula na ang kanyang apprentice na lumipat patungo sa tuktok ng pyramid ng God Realm na malalakas na lalaki. Lalo na nang marinig ni Yun Changxi na sinabi ni Yang Yiu na ang Goddess of Wealth ay isang saint daw, talagang nabigla siya. Isang santo daw lang ang nakita niya sa kanyang nakaraan at kasalukuyang buhay, iyon ay, ang Diyos ng langit at lupa. Sa mahigpit na pagsasalita, ang Diyos ng langit at lupa ay isang sapilitang pagsasanib ng Dao, na itinuturing na isang pseudo-saint Dao. Ang Diyosa ng ang yaman na binanggit ni Yang Yiu ay naging isang tunay na practitioner ng Saint Dao, bagamat hindi pa siya nakarecover sa rurok ng Saint Dao. Ngunit siya rin ay isang tunay na pag-iral ng Saint Dao. Ang mas nakakamangha ay sinundan niya si Yang Yiu sa templo ng langit at lupa. Kung hindi lang mahirap istorbohin siya, gusto niya talagang bumisita. Siyempre, pagkatapos makarating sa mundo ng templo ng langit at lupa, hinayaan ni Yang Yiu ang Diyosa ng kayamanan, si Duan Xingang, at ang mag-asawang Yin Yang King Kong na malayang gumalaw, at siya at ang kanyang Panginoon ay dumating sa ika-9 na palapag ng templo ng langit at lupa. Sinabi ng matanda na may mahalagang pag-uusapan. Nga pala, matanda, ano ang problema? Tanong ni Yang Yiu. Seryosong sinabi ni Yun Changxi, 6,000 taon lang ang nakalipas, nagpadala ng mensahe ang Thunder Lord. Nagulat si Yang Yiu at tumingin sa matanda. Talagang nag-aalala pa rin si Yang Yiu tungkol sa Thunder Lord Rabbit. Siyempre, nakatuon pa rin siya sa katotohanan na kinuha ng kuneho ang isang malaking bilang ng kanyang mga kaibigan, tulad ng Dower, Little Phoenix, Kilin, at iba pa. Nang lumabas siya sa Eternal God Realm, kinuha ng kuneho ang Little Phoenix at ang iba pa at nawala. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Ayon sa matanda, dinala ng kuneho ang isang grupo ng mga mythical beast sa ilang misteryosong lugar para magsanay, na sinasabing gusto niyang ipakita ng mga mythical beast na ito ang kanilang tunay na kulay. Ngunit walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Ngayon, 10,000 taon na ang lumipas, at sa wakas ay may balita. Nasaan na sila? Anong balita? Nagmamadaling tanong ni Yang Yiu. Mapait na ngumiti si Yun Changxi at sinabing, the God's Domain of Origin of the Gods, na tinutukoy bilang God's Domain. Sa totoo lang, hindi ko alam noon. Kung hindi dahil sa mensahe ni Venerable Lei Ting, hindi ko malalaman na may God's Domain sa God Realm. Ang dalawang God's Domains na alam ng lahat sa buong God Realm ay ang 33 Heavens Temple at ang ating Chen Kun Temple. Hindi ko inaasahan na may pangatlong domain ng Diyos. Gayunpaman, ayon kay Venerable Lei Ting, ang God's Domain ay ang pinakamalaki at pinakamatandang God's Domain sa buong God Realm. Ito ang sinaunang God's Domain kung saan matatagpuan ang mga Diyos ng sinaunang God Realm. Ito ay napakalawak at sinaunang panahon. Mayroon din itong isa pang pangalan, ang Ragnarok Battlefield at ang Tomb of the Gods. Ngunit hindi ko alam kung ano ito ng detalyado, ngunit isang araw ay makatitiyak ako na ang mga kondisyon para sa pagpasok sa domain ng mga Diyos ay napakataas, at ang oras ng pagbubukas ay mayroon ding regular na pattern, at iba pa. Kailangan mong maging kahit man lang sa Heavenly Dao Realm upang makapasok sa domain ng mga Diyos. Sinabi noon na ito ay bubuksan lamang minsan sa bawat 10,000 taon, ngunit ang balita ay mula kay Lord Rabbit na may pagbabago sa domain ng mga Diyos sa modernong panahon, at ngayon ay tila maaari kang pumasok at palayain ka. Ngunit huwag pumunta doon ng padalos-dalos. Ang ilan sa mga sinaunang puwersa sa God Realm ay alam kung paano pumasok sa domain of the gods.
Ang kagalang-galang na Lei Ting ay nangangahulugan na dapat kang makahanap ng ilang mga sinaunang pamilya ng God Clan at magsanib puwersa upang makapasok sa domain ng mga Diyos. Marami. Mga sinaunang pamilya. Tumingin si Yang Yiu sa matanda. Sinabi ni Yun Changxi, sila ang sinaunang God Clan ng Ascendant Clan. Hindi ko alam kung ano talaga sila. Sinabi ni Venerable Lei Ting na pagkatapos ng 1,000 taon, hahayaan kanyang pumunta sa Human Emperor Island, at natural na mauunawaan mo yun. Human Emperor daw, alam ni Yang Yiu na ito ang Dao Field ni Emperor Foxy, kaya hindi ito mahirap. Na-curious siya ngayon ay ang isang God Realm na napakaganda ng tunog ay lumitaw sa God Realm. At ito ay ang balita mula kay Lord Rabbit, at parang dinala na ni Lord Rabbit ang Little Phoenix at ang iba pa sa God Realm. Guro, maaari bang makapasok sa God Realm ang malalakas na lalaki ng Heavenly Clan? Tanong ni Yang Yiu. Bueno, nagtanong din ako sa mga tao tungkol dito. Ang God Realm ay ang pinakamalaki at pinakasinaunang God Realm sa buong God Realm. Ang Heavenly Clan, ang Ascending Clan, at ang mga sinaunang puwersa ay maaring pumasok lahat. Kaya lang, matagal itong bukas, at sa tuwing bubuksan ito, brutal na labanan ng iba't ibang puwersa. Ang 33 Heavenly Palaces of the Heavenly Clan ay ang mga pinuno, ngunit ngayon ay natatakot ako na ito ay magbago. Mahinang sabi ni Yun Changxi. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi ni Yang Yiu, pagkatapos ay maghanda. Pagkatapos ng 1,000 taon, ang lahat ng mga tao sa antas ng langit na daw sa Chenkun Temple ay pupunta. Alam ni Yang Yiu na dahil nagpadala ng mensahe si Lord Rabbit, dapat tama ito. Ito ay maaaring isang komprehensibong pagpapabuti sa lakas ng Chenkun Temple. Kabanata 2838 Pagkakasala. Nagpadala ng mensahe si Lord Rabbit, at inutusan ni Yang Yiu ang lahat ng antas ng Tiandaw ng Yunmen na maghanda para pumunta sa God's Realm. Alam niyang maaaring pagkakataon ito. Isang pagkakataon na maaaring magkaroon ng epekto sa matataas na antas na mga Diyos ng buong Yunmen. Dahil alam niya na kinuha ni Lord Rabbit sina Xiao Fengwang at Dower para pagbutihin ang kanilang paglilinang at karanasan. Noong una, hindi nila alam kung saan sila nagpunta, pero ngayon alam na nila na ito ang God's Realm. At ayon sa balita ni Lord Rabbit, ang God's Realm ay mabubuksan muli pagkatapos ng 1,000 taon, o maaari itong pasukin, ngunit kung paano pumunta, kung saan, hayaan siyang pumunta sa Human Emperor daw, malinaw na hayaan siyang mahanap si Foxy Shenhuang. Bilang karagdagan, maaaring maraming mga sinaunang pamilya at puwersa sa God Realm na lalahok din, kabilang ang Heavenly Clan. Nangangahulugan din ito na magkakaroon ng mga pakikibaka at labanan sa paglalakbay na ito. Sa kasong ito, dadalhin niya ang lahat ng tao sa itaas ng antas ng Tiandaw ng templo kasama niya. May lakas sa bilang, kahit na may ilang likas na kayamanan, may mga taong umaagaw sa kanila. Ang pagsama sa lahat ay maaari ding isang pagkakataon para magsanay. Eto na, ang Yunmen ay mayroon na ngayong 16 na tao sa antas ng Heavenly Dao, kasama ang 3 voucher na ibinalik niya sa pagkakataong ito, mayroon ng 19, ngunit wala sa kanila ang isang makapangyarihang tao na makakamit ang makalangit na Dao. Ito rin ang dahilan kung bakit inutusan niya ang lahat ng nakarating sa kaharian ng langit na Dao na magsama-sama. Sa sumunod na panahon, natural na gumugol ng oras si Yang Yian kasama ang kanyang pamilya. Sa 1,000 taon, bihira na siyang makahanap ng gap, kaya kailangan pa niyang makipag-usap sa kanila. Katulad ng pagkakataong ito na pumunta siya sa Yunmen sa lower world, nalaman niyang may apo nga pala siya, pero walang sinabi ang panganay niyang si Tuan Chun. Ito talaga ang problema niya. Siya ay handang magtanong tungkol sa paglilinang ng ilang mga apprentice at mga bata, ang paglilinang ng isang grupo ng mga kababaihan, at iba pa. Sa huling pagkakataon na umabant siya sa Heavenly Dao Realm, medyo malakas ang kanyang aura. Sa mga salita ng matanda, ang iba ay natatakot na mapalayo siya sa kanya dahil masyadong malakas ang kanyang aura. Hindi niya ito maramdaman, ngunit nararamdaman ito ng iba. No wonder nagkaroon ng alienation. Ngayon ang kanyang paglilinang ay gumawa muli ng malaking pag-unlad, ngunit ang kanyang pangunawa at pangunawa sa dakilang Dao ay naging mas malakas. Pigil na pigil ang aura niya ngayon. Basta't sadyang pinipigilan niya ito at hindi binibitawan, wala itong pinagkaiba sa mga ordinaryong tao. Sa kabaligtaran, mas madaling makipag-ugnayan sa mga tao. Ang unang taong hinanap ni Yang Yian ay ang kanyang mga magulang. Sa kanyang puso, ang mga magulang ay palaging ang pinakadakila. Ang kanyang ama na si Yang Gaozhong at ang kanyang ina na si Duan Mu Warner ay nilinang na ngayon sa kaharian ng mga Diyos. Sa mundo ng Chenkun Temple, pinili nila ang isang dojo at hindi kailanman nagkahiwalay. Nainggit si Yang Yian dito. Mula nang magkita ang matandang mag-asawa sa Mountain and Sea Realm, hindi na sila nagkahiwalay. Hanggang ngayon, model couple talaga sila. Kahit na sila ay nilinang upang maging mga Diyos, ang mga tradisyon sa kanilang mga buto ay pinananatili pa rin. Nabigo siya sa bagay na ito, ngunit ang kanyang mga magulang ay gumawa ng magandang trabaho. Ang matandang mag-asawa ay nasa isang mainit na lambak na may mga bulaklak na namumukadkad. Napakatahimik noon, higit pa sa mundo ng Chenkun Temple. Ang divine energy dito ay mas mayaman kaysa doon sa God Realm. Ito rin ay isang mundo ng banal na domain.
Bawat bulaklak at damo ay espiritual. Lumakad si Yang Yian sa pasukan ng lambak at nakakita ng isang tapyas ng bato sa itaas ng Zhongwan Valley. Sa isang sulyap, alam niya na ang pangalan ay kinuha mula sa isang karakter ng bawat pangalan ng kanyang mga magulang. Tumayo siya sa bakana ng lambak at ngumiti ng mapait, ang alon ng pagkain ng aso na ito ay nahuli ako ng bantay. Ngunit nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagkakasala, ngunit ang kanyang pagkakasala ay para sa lahat ng kababaihan. Iniisip na ang kanyang mga magulang ay maaari pa ring maging mapagmahal, paano siya? Tila pagkatapos niyang humiwalay sa mundo ng mga engkanto ay hindi pa niya masyadong pinapansin ang isang babae. Ngunit muli, ang mga karanasan na naranasan niya sa daan ay hindi nagpapahintulot sa kanya na maging sentimental. Kung siya ay magiging sentimental, hindi magkakaroon ng kasalukuyang kapaligiran kung saan ang lahat ay maaaring magsanay ng mapayapa, at maaaring maging isang katanungan kung ang mga tao ng Yunmen sa mundo ng mga engkanto ay maaaring umakyat sa banal na mundo. Lahat ng bagay ay may mga kalamangan at kahinaan. Sa madaling salita, alam niyang na ikinahihiya niya ang lahat ng babae at bata. Walang katapusan ang paghahangad sa dakilang daan, at kung hindi ka sumulong, ikaw ay outrage. Ito rin ay hindi maiiwasan. Alam niya na ang tanging magagawa niya ay subukang makabawi. Sa kabutihang palad, ang mga hinaing sa pagitan niya at ng Emperor ng 33 Heavens Palace of the Heavenly Clan sa wakas ay nagkaroon ng buffer time matapos ibagsak ang mag-asawang Yin Yang King Kong. Sa susunod na 1,000 taon, ipapaubayan ni Yang Yian ang lahat sa kanyang pamilya. Ang paglalakbay sa God's Domain makalipas ang 1,000 taon ay kinakailangan, at walang pagpipilian. Dahil tila may buffer sa pagitan ng mga hinaing sa emperador sa kasalukuyan, ngunit ito rin ay ang kalmado bago ang bagyo. Parating na ang bagyo, na isang paglalarawan ng relasyon niya at ng emperador. Ang susunod na salungatan ay hindi magiging banggaan ng ikalimang antas ng mga panuntunan ng Heavenly Dao, ngunit magiging labanan ng antas ng He Dao, iyon ang tunay na laban, isang madugong labanan. Maaaring siya ang magkusa na salakayin ang 33 Heavenly Palace, o darating ang emperador upang sirain siya pagkatapos niyang magtagumpay sa He Dao. Panahon na para magpas siya sa buhay at kamatayan. Kaya hindi siya maaaring tumigil, at hindi siya maglakas loob na huminto. Ang 1,000 taon na ito ay talagang mahalagang oras para sa kanya, at dapat niyang pahalagahan ito. Iniisip ang mga bagay na ito sa kanyang isipan, naglakad si Yang Yiu papunta sa lambak. Pagkaraan ng ilang daang metro, isang maliit na patio ang lumitaw sa paningin. O ito ay 3 bahay na gawa sa pawid, na may bakod na gawa sa kahoy sa labas, at ilang malarosas na bulaklak sa labas ng dingding. Mukhang napakatula. Naghahanap. Sa unahan, mayroong isang maliit na ilog 30 metro ang layo, at ang mga banal na bulaklak ay namumulaklak sa magkabilang panig ng pampang ng ilog. Sa likod ng bahay ay isang kagubatan ng kawayan, at sa kaliwa ay isang bukirin. May isang lalaking kamakaway ng asarol. Kung hindi niya alam, iisipin niyang napunta siya sa maling set. Ito. Kung titingnang mabuti, sino pa kaya ang lalaki sa bukid kundi ang kanyang ama na si Yang Gaozhong? Tatay. Naglakad si Yang Yiu sa dulo ng field at sumigaw. With his current restrained aura, let alone, konti lang talaga ang mga taong nakakaramdam ng presensya niya. Si Yang Gaozhong, na nagbubuga ng damo sa bukirin na bumubuhos ang pawis, ay may narinig na sumisigaw, at pagkatapos ay tumangala, at nalaman lamang na ang kanyang anak na lalaki ang nawala ng higit sa 10,000 taon. Bang! Ang asarol sa kanyang kamay ay dumulas mula sa kanyang kamay, at ang mga mata ni Yang Gaozhong ay pula. Bagamat umakyat na siya ngayon upang maging isang Diyos, bihira niyang makita ang kanyang anak. Siyempre, alam din niya na ang kanyang anak na si Yang Yiu ay ang master na ngayon ng Chenkun Temple, isang bagong henerasyon ng Supreme God, at ang kinatawan ng Ascended Clan. Tila siya ay nasa dakilang kaluwalhatian, ngunit sa katunayan, narinig niya ang ilang bagay sa Chenkun Temple sa paglipas ng mga taon at alam niya kung gaano kalaki ang pressure na dinadala ng kanyang anak. Malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang cultivation level at ng kanyang anak, ngunit sa puso ni Yang Gaozhong, si Yang Yiu ay palaging magiging anak niya. Ang salitang, tatay, ay nagpakilig sa kanyang puso. Ilang taon na niya itong hindi narinig. Ilang taon na niyang inaabangan ang pagbabalik ng kanyang anak. Sana ay ligtas siya sa paglabas niya. Sa napakaraming taon, sa katunayan, hindi nagpraktis ang mag-asawa, at nagdarasal araw at gabi para sa kanilang anak na maging ligtas. Walang mas nakakakilala sa isang anak kaysa sa kanyang ama. Alam ni Yang Gaozhong kung gaano kahirap at kapanapanabik ang naging paglalakbay ng kanyang anak. Natagpuan niya si Yun Changxi upang malaman ang tungkol sa sitwasyon ng kanyang anak. Ngayong si Yang Yiu ay nakatayo sa harap niya, ang mga mata ni Yang Gaozhong ay namumula at siya ay nabulunan ng kaunti, buti naman at nakabalik ka. Ang apat na maikling salita lamang na ito ay nagparinig kay Yang Yiu kung gaano nag-aalala ang kanyang ama tungkol sa kanya, at ang kanyang mga mata ay agad na namula, itay, ikinalulungkot kung pinag-alala ka. Nahulaan din niya na ang kanyang ama ay maaaring bumalik sa matanda upang alamin ang kanyang sitwasyon, at ang matanda ay hindi sasabihin kahit kanino, ngunit hindi niya itatago ang lahat sa kanyang ama na si Yang Gaozhong. Kabanata 2839, ang dakilang daw ay may iba't ibang pagnanasa.
Lumuhad si Yang Yiyo habang nagsasalita. Sa kanyang kultibasyon sa antas na ito, malinaw niyang nararamdaman kung gaano pabago-bago ang emosyon ng kanyang ama sa sandaling ito. Puno siya ng pag-aalala. Matapos makitang ligtas siyang nakabalik, ang kanyang mga emosyon ay parang isang batong nahuhulog sa lupa, na naglalaman ng matinding emosyonal na pagbabago. Bumangon ka dali. Tinulungan ni Yang Gaojong si Yang Yiyo na tumayo, tinapik si Yang Yiyo sa balikat at sinabing, nagdusa ka nitong mga taon. Nang marinig ito ni Yang Yiyo, lalo siyang nakaramdam ng pait, ngunit umiling at binago ang paksa, nasaan ang aking ina? Siya ay nagpapakain ng mga manok sa lilang kagubatan ng kawayan sa likod ng bahay. Tumawa si Yang Gaojong. Natigilan si Yang Yiyo. Ano ba ang nangyayari? Ang matanda ay naghuhukay ng lupa at nagtatanim ng mga gulay tulad ng isang matandang magsasaka, at ang kanyang ina na si Duan Muoner ay talagang nagpapakain ng mga manok. Diyos pa ba ito? Nang makita ang natulala na si Yang Yian, ngumiti si Yang Gaojong at sinabing, si Yuanqing yun. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang magic chicken para sa iyong ina. Labis siyang nag-aalala tungkol sa ito at inilagay sa kagubatan ng kawayan. Araw-araw niya itong pinapakain. Alam ni Yang Yian na si Yuanqing, ang anak sa bibig ng kanyang ama, ay ang bunsong anak, kaya't hindi siya umimik hanggat masaya ang kanyang mga magulang, anuman ang kanilang gawin ay tama. Medyo gamon din ang loob niya sa kanyang anak na si Yang Yuanqing. Alam din niyang igalang ang kanyang lolo't lola, na bihira. Lahat ng mga bata ay masunurin. Tila alam ni Yang Gaojong kung ano ang iniisip ni Yang Yian. Walang sinabi si Yang Yian, at hindi alam kung ano ang sasabihin sa mga bata. Sa bagay, ilang taon na siyang hindi nag-aalaga sa kanila, at kadalasan ay inaalagaan sila ng kanilang mga magulang. Puntahan mo ang iyong ina, siya. Sa paglipas ng mga taon, higit siyang nag-alala tungkol sa iyo. Sabi ni Yang Gaojong. Ang puso ni Yang Yian ay nanginig at tumanggo, at ang mag-ama ay naglakad patungo sa kagubatan ng kawayan. Si Yang Yian ay walang pakialam sa kanyang ina. Sa huling pagkakataong lumabas siya sa Eternal God Realm, nanatili siya sa kanyang mga magulang nang wala pang 10 araw. Ngayon iniisip ko na mali talaga. Pagdating ng mag-ama sa kagubatan ng kawayan, nakarinig sila ng malalakas na kalabog sa malayo. Nag-iisip pa rin si Yang Yiyo kung anong uri ng banal na manok iyon na maaaring napakalakas. Matapos makapasok sa kagubatan ng kawayan, sumigaw si Yang Gaojong, Warner, bumalik na ang anak ko. Karamihan sa mga tao sa Yunmen ay hindi alam na bumalik si Yang Yiyo sa pagkakataong ito. Ang unang taong nakita niya ay ang kanyang amo na si Yun Changxi, at pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang mga magulang. Swoosh! Isang banal na liwanag ang halos dumating sa mga salita ni Yang Gaojong. Kitang-kita ni Yang Yiyo na ang kanyang ina na si Duan Muoner. Anak, anak! Nanginginig ang boses ni Duan Muoner, at nagpakita siya sa harap ni Yang Yiyo na may pulang mata. 10,000 taon na ang nakalilipas, hinanap ng 33 heavenly palaces ng Celestial Clan si Yang Yiyo sa buong God Realm, na isang mainit na paksa. Natural na alam niya ang tungkol dito. Sa oras na iyon, alam niya na kailangang harapin ng kanyang anak ang kapangyarihan ng Celestial Clan Emperor, ang pinakamakapangyarihang pag-iral sa buong God Realm. Kaya pagkatapos mawala si Yang Yiyo, araw-araw siyang nag-aalala. Noong nakaraan, hindi pa sinabi ni Yang Yiyo sa lahat ng tao na umakyat mula sa Cloud Gate na ang kanyang kaaway sa God Realm ay ang 33 Heavens Palace at ang Supreme Emperor. Ngunit dahil alam ng mga disipulo ng Cloud Gate na lumabas upang magsanay na ang 33 Heavens Palace ay naghahanap kay Yang Yiyo sa buong God Realm, natural na alam ito ni Duan Muoner. Sa oras na iyon, alam niya kung gaano kalakas ang presyon ng kanyang anak sa kanyang mga balikat. Anong klaseng kalaban ang kailangan niyang harapin? Bilang isang ina, hindi alam ni Duan Muoner kung ilang beses siyang umiyak ng palihim. Pagkatapos umakyat sa God Realm, natural na alam niya ang tungkol sa cultivation system ng God Realm, alam ang tungkol sa Emperor, alam kung gaano kalakas ang 33 Heavens Palace, at alam kung gaano kaiba ang kanyang anak sa 33 Heavens Palace. Siya ay labis na nag-aalala, kahit na nababalisa. Ngayong sa wakas ay nakita na niyang ligtas na nakabalik ang kanyang anak, hindi na niya ito napigilan, at ang kanyang mga mata ay bumagsak. Nabulunan siya at tinawag ang kanyang anak. Mom, bumalik na ako. Anak. Niyakap ni Duan Muoner si Yang Yiyo sa kanyang mga bisig, sa takot na siya ay nag-iilusyon o nanaginip, at ang kanyang anak ay mawala sa susunod na segundo. Para sa libu-libong taon, sila lang ang nakakaalam ng mga alalahanin ng mag-asawa. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay inaliw ni Yang Yian ang kanyang ina. Patuloy siyang nagsasalita tungkol sa kung gaano siya kalakas. Alam niya sa kanyang puso na mali ang dati niyang ideya na magbalita lang ng good news at hindi bad news. Ang kanyang mga magulang at mga kamag-anak ay magkakaroon pa rin ng isang bagay. Mag-alala tungkol sa. Ngayon naisip niya na dapat niyang sabihin sa kanyang mga magulang at mga kamag-anak ang tungkol sa kanyang lakas at ang lakas ng buong Chenkun Temple, kahit man lang para mas maging komportable sila. Warner, bitawan mo na. Bumalik na ang anak mo, tiningnan ni Yang Gaojong ang pula at namamaga na mga mata ni Duan Muoner at hindi napigil ang sabihin. Hindi ako masaya, sa wakas ay bumitaw si Duan Muoner, pinunasan ang kanyang mga luha at pinandilatan si Yang Gaojong, na lumiit sa kanyang leeg.
Gustong tumawa ni Yang Yian nang makita niya ito. Talagang nakikita niya na ang kanyang mga magulang ay may isang napakagandang relasyon, at ang kanyang ama ay nagmahal pa rin sa kanyang ina. Naisip niya sa kanyang sarili, sinabi ng walang kamatayang mag-asawa na maaaring maging ganito ang mga magulang. Anak, alis na tayo. Magluluto si nanay ng divine chicken para sa iyo ngayon. Ikanaway ni Duan Mu Wonner ang kanyang kamay, at isang makulay na banal na manok sa malalim na kagubatan ng kawayan ang kumaway at lumapit sa kanyang mga kamay. Maghukay ka ng mga gulay, pagkatapos ay pinandilatan ni Duan Mu Wonner si Yang Gaozhong. Oh sige, alis na ako. Natauhan si Yang Gaozhong at nawala sa isang iglap. Sa isang maliit na patio na 50 hanggang 60 metro kwadrado lamang, tinulungan ni Yang Yian ang kanyang ina na patayin ang banal na manok at hugasan ang mga gulay bago tumigil. Ayaw tumulong ng kanyang ina at masayang pumunta sa kusina para magtrabaho. Tanging. Pagkatapos siya at ang kanyang ama na si Yang Gaozhong ay umupo sa lilang mesang kawayan sa looban. Napaka-proud mo anak. Libu-libong taon ko nang iniisip ang banal na manok na pinalaki ng iyong ina, ngunit itinaas niya ito bilang isang kayamanan at magrereklamo ng maraming taon kapag nalaglag ang isang balahibo ng manok. Ngayon ay pinatay ko ang isa ng direkta. Maswerte rin ako sa iyo, haha. Biro ni Yang Gaozhong, may dalang isang tumpok ng alak sa kanyang kamay at umupo. Binuhusan niya ng baso si Yang Yian at sinabing, Chang, ako lang ang nagtimpla nito. Ngumiti si Yang Yian at uminom ng baso ng hindi magalang. Inakala niya na ito ay ilang banal na alak, ngunit hindi niya inaasahan ang kanyang ama na magtitimpla ng puting alak. Naisip niya kaagad ang lupa. Siya nga, puno ng emosyon. Nagtanim ng gulay at nag-aalaga ng manok ang kanyang mga magulang dito. Pareho silang Diyos, at nagluluto pa nga sila araw-araw. Kakaiba ito, ngunit naiinggit din siya sa ganitong uri ng buhay. Hindi siya kumakain sa loob ng 10,000 taon. Hawak ang baso ng alak, naramdaman ni Yang Yiyo ang kahangahangang sandali, iniisip na marahil ito ay isang uri din ng tao. Mayroong libu-libong iba't ibang bagay na dapat hanapin sa tao, at hindi lahat ay gustong pagbutihin ang kanilang lakas sa paglilinang upang may segoa ang Taoismo. Tiningnan ni Yang Gaozhong ang kanyang anak na naliligaw sa pag-iisip, at tila alam kung ano ang iniisip niya. Sabi niya, nawala ako sa disyerto, at kinalaunan ay hinanap ako ng iyong ina, dumaan tayo sa hirap sa mundo ng bundok at dagat, at pagkatapos ay nagpakita ka at tayo'y muling pinagtagpo. Ang paraan na hinanap ko ay ang iyong ina. Matapos maranasan ang buhay at kamatayan, akala ko hindi ko na makikita ang nanay mo at kayong magkakapatid, ngunit kalaunan ay muling nagkaisa ang ating pamilya. Mula noon, alam ko na ang hinahanap ko ay ang paraan, na ang aking pamilya. Kung tungkol sa paglilinang, ako ay naging isang Diyos na may walang katapusang habang buhay, at lahat tayo ay nasisiyahan. Sana lang maging ligtas ka. Isang araw, ang aming pamilya ay maaaring mag-alaga ng manok at magtanim ng mga gulay, na mas mabuti. Iyan ang daan ng tunay na Diyos. Anak, ipinangako mo sa amin na anuman ang mangyari sa hinaharap, kailangan mong maging matatag at mabuhay ng maayos, okay? Boom! Nakinig si Yang Yiyo sa mga salita ng kanyang ama, at bawat salita ay pumasok sa kanyang puso. May umuungal sa kanyang isipan. Nang inag ang kanyang kaluluwa sa sandaling ito, at naramdaman niyang nagising ang kanyang kaluluwa mula sa kalituhan, na napakaganda. Kabanata 2840 inaapi nila ang mga tao. Ang kaliwanagan na mayroon siya sa mundo ng mga engkanto ay ginawa niyang perpekto ang mga patakaran, ngunit siya ay malabo pa rin tungkol sa kakayahan ng 5 pangunahing panuntunan. Gayunpaman, matapos makita ang pinasimpleng buhay ng kanyang mga magulang matapos maging mga Diyos at ang hindi sinasadyang mga salita ng kanyang ama na si Yang Gaozhong ngayon, bigla niyang naramdaman na parang nakakita siya ng sinag ng liwanag sa dilim at may direksyon. Parang sa kanya, naliwanagan ang puso. Sa katunayan, gusto rin niya ang down-to-earth na pamumuhay. Ang mga immortal at Diyos ay pawang tao. Paano magiging walang emosyon ang isang tao? Pagkatapos ay tahimik na kumain si Yang Yiyo kasama ang kanyang mga magulang at hindi tumawag ng sinuman. Ayon sa intensyon ng matanda, gusto niyang tumawag ng ilang babae at bata para magsama-sama, ngunit hindi siya pinayagan ni Yang Yiyo. Gusto niyang makasama ang mga magulang niya ngayon. Ang matagal nang nawawalang hininga ng buhay ay nabighani sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, tahimik na naupo ang pamilya, umiinom ng tsaa at nagkukwentuhan. Hindi nila pinag-uusapan ang tungkol sa paglilinang, ngunit tungkol sa pamilya, sa pagkabata ng kanyang kapatid na babae, sa kanyang lola, at sa kanyang mga magulang noong bata pa sila. Nang sa wakas ay pag-usapan nila ang tungkol sa mga babae ni Yang Yiyo, sinabi ng kanyang ina na si Duan Mu Wonner, anak, oras na para puntahan ang iyong mga asawa. Hindi madali para sa kanila sa paglipas ng mga taon. Papalayo ka na ngayon. Para makahabol sa iyo, nagbayad sila ng malaki sa likod ng mga eksena, ngunit palayo sila ng palayo sa iyo. Gusto talaga nilang sundan ka, ngunit ang paraan ng paglilinang ay hindi isang bagay na maaaring makamit sa pamamagitan ng pagsusumikap. Bagamat walang nagsasabi nito, alam ni nanay kung gaano sila nagsisikap. Dapat kang gumugol ng mas maraming oras sa kanila. Nakikinig sa mga salita ng kanyang ina, tumanggaw si Yang Yiyo sa pagkakasala. Ngunit wala siyang magawa tungkol dito. Malupit ang daan.
Sa sandaling tumuntong ka sa kalsadang ito, maaari mo lamang ibaon ang iyong ulo at sumulong. Walang shortcut na mahahanap. Paanong hindi niya alam ang sinabi ng kanyang ina, ngunit alam niya ito, at hindi siya maaaring makatulong sa bagay na ito. Siya. Hindi ko masabi sa kanila na nagsumikap ka at hindi mo ako maabyutan. Kung talagang sinabi niya ito, mapuputol ang kanilang mga iniisip at pag-asa. Pero problema talaga ang sinabi ng nanay ko ngayon. Kung magpapatuloy ang mga babaeng ito, tiyak na mas mahihirapan sila. Kami. Dapat mag-isip ng paraan. Kung ang daan ng paglilinang ay naging masakit at nakakalito, hindi ito magiging isang magandang bagay para sa kanila. Matapos manatili sa kanyang mga magulang sa loob ng 3 araw, umalis si Yang Yio. Siya ang unang dumating sa dojo ng Reyna Jiaonan. Ang Chenkun Temple ay isang banal na mundo, sapat na malaki na ang bawat isa sa kanila ay may sariling dojo, at mayroon silang mga espesyal na pagkakakilanlan. Sila ang kanyang mga babae at ang mga mistresses ng mundo ng Chenkun Temple. Sila ay may matayog na katayuan, ngunit may isang nakakahiyang punto na ang kanilang paglilinang ay hindi tumutugma sa katayuan na kanilang nakuha, na naglalagay sa mga babaeng ito sa isang napakahiyang posisyon sa mundo ng Chenkun Temple. Bilang karagdagan, lahat sila ay gustong sumunod sa yapak ni Yang Yio. Pagkatapos magbukas ng kanilang sariling dojo, lahat sila ay nahuhulog sa paglilinang at bihirang lumabas. Ang huling beses na bumalik ako mula sa Eternal God Realm, hindi ko pinansin ang kanilang mga ideya, at hindi ko inisip ang mga problema sa paglilinang sa pagitan nila at ng aking sarili. Ngayon parang mali talaga. Noong una, inayos ni Yang Yian na magsanay sila sa isang lugar. Simula nang umalis siya, lahat sila ay pumili ng kani-kanilang lugar. Lahat sila ay may mga independenteng dojo. Siyempre, ang mundo ng Chenkun Temple ay malawak, at walang problema ang magbukas ng mga kuweba. Mayroong maraming mga lugar. Gayunpaman, hindi alam ni Yang Yian kung saan sila nakatira. Ang kanyang ina ang nagbigay sa kanya ng marka ng mapa, kaya alam niya kung nasaan ang mga babae. Siyempre, maaaring maghanap si Yang Yian sa kanyang banal na kahulugan, ngunit hindi niya ginawa iyon dahil sa tingin niya ay hindi ito magalang sa kanila. Una, hanapin natin ang Reyna Jiaonan. Ang dojo ni Jiaonan ay nasa isang bundok. Pagdating niya sa paanan ng bundok, nakita ni Yang Yian ang isang puting jade staircase path na paikot-ikot sa bundok. Hindi na niya inisip na gumawa ng kahit anong ingay, at mag-isa siyang naglakad, gusto rin siyang bigyan ng surpresa. Makalipas ang ilang minuto, umakyat siya sa bundok at nakita niya ang isang simpleng patio sa tuktok ng bundok. Maliit man ito, mas maganda ito kaysa sa bahay na gawa sa pawid ng kanyang mga magulang. Ngunit sa sumunod na sandali, biglang nagbago ang kanyang mukha, at binilisan niya ang kanyang lakad patungo sa looban. Dahil may narinig siyang away. Ito ang lugar ng paglilinang ni Jiaonan, paano magkakaroon ng away? Si Yang Yian ay nagmamalasakit pa rin sa kanyang mga babae. Hinding-hindi niya hahayaan na sila ay mali. Pakiusap, pumunta ka sa ibang lugar, ginang, ito ang lugar kung saan nagtatanim ang aking ginang. Hindi nararapat na putulin mo ang mga pananim dito. Sabi ng isang malutong na boses ng babae na may kaunting hinaing. Ngunit ang isa pang boses ng lalaki ay nanunuya, munting babae, huwag kang hamarang sa daan. Sa buong mundo ng templo, mayroon lamang mabangong pine wood dito. Ang iba ay maaaring pumutol nito, at maaari rin nating putulin ito. Hindi namin gusto, 10 mabangong puno ng pino, para sa aking Panginoon na gumawa ng insenso. Hindi malakas ang boses na ito, pero napaka-sarcastic. Pagkatapos ay sinabi ng naunang tinig ng babae, hindi ako papayag na putulin mo ito. Kaunti lang ang mabangong puno ng pino sa tuktok ng bundok, at halos lahat sila ay pinutol. At hindi mo ba alam kung ano ang pagkakakilanlan ng aking may bahay? Ang aking may bahay ay ang kataas-taasang asawa ng Diyos. Tingnan natin kung sino ang naglalakas loob na tumingin sa isang puno ngayon. Pagbalik ng Diyos, ipapaliwanag mo ito. Sok, huwag mong gamitin ang Supremo na Diyos para i-pressure kami, at ang legal na asawa. Ang kataas-taasang Diyos ay may antas ng paglilinang na walang kapantay, kaya kung ano ang magagawa niya kahit na mayroon siyang isang daos na kasosyo. Ang iyong may bahay ay isang maliit na Diyos lamang, at ang dakilang daw ay nasa kanyang harapan. Siya ay isang daos na kasosyo. Ito ay ang God Realm, hindi ang mas mababang mundo. At saka, kung hindi namin nakita ang iyong may bahay bilang daos partner ng Supreme God, naputol na sana namin ang lahat ng mabangong pines dito. Bakit ka namin pinag-uusapan? Umalis ka, kung hindi, huwag mong sisihin kaming magkakapatid sa hindi pagharap sa iyo. Ang huli ay naiinip na. Ikaw, binubuli mo ako, Nagsimulang umiyak ang dating maliit na babae. So what if they bully you? This is the God Realm, a world where the strong is respected and cultivation is important. It's not your union in the immortal realm, where you still talk about status and inferiority. What a joke. Tsaka lumayo ka. Anong mistress o hindi, you are just a small god, but you want to have a brothers, high-level gods. Isang sagradong bundok, at ang aking Panginoong Diyos ay mayroon lamang isang maliit na lambak na hindi mo alam ang iyong sariling bigat. Ako. Tumili.
Sa oras na ito, tumunog ang pintuan ng kabilang patio, at isang magandang figure ang lumitaw. Si Zhao Nan iyon. Mahinahon niyang sinabi, Xiao Lan, Xiao Kao, umalis ka, hayaan mo silang putulin ito. Madam, binubuli nila. Ang dalawang batang babae na nagbabantay sa gate ng kabilang courtyard ay dalawa sa mga flower fairies na nakaupo sa ilalim ng Peony Queen noong sila ay nasa Immortal Realm, at ngayon sila ay mga kasambahay ni Zhao Nan. Ilang puno lang, hayaan mo na, sundan mo ako, utos ni Zhao Nan sa dalawang babae na pumasok. Sanay na siya sa ganitong eksena ngayon. Maraming salamat. Putol tayo ng mga puno. Ngumisi ang dalawang Diyos at tatawid na sana sa looban at patungo sa mabangong pine forest sa likod ng bundok. Ngunit sa sandaling ito, isang mahinang boses ang tumunog, napakalamig na ang temperatura sa pagitan ng langit at lupa ay bumaba ng husto. Napakahusay, napakahusay, napakahusay. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.